Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 1691. Fine, I don't want to work here, sabi ng model. Sa kanyang pagtataka, napakainit ng ulo ng modelo. It's just a small company. Wala pa akong narinig na kotse noon, at napakasama ng exhibit nito. Bakit ang yabang mo? Kunin mo na ang mga gamit mo at umalis ka na dito. Malamig na sabi ni Huang Feng. Medyo nalungkot din siya dahil sa booth. Ngayong dumating din ang modelong ito para i-provoke siya, syempre hindi siya magkakaroon ng magandang ugali. Hindi ba, gulat na sabi ng modelo nang makita niya si Huang Feng. Umalis ka nga dito, hindi mo ba ako narinig? Naiinip na sabi ni Tang Jia. Sige, aalis na ako, sabi ng modelo. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin kay Huang Feng. Iniisip niya kung ano ang relasyon ni Huang Feng at ng maliit na kumpanyang ito, ngunit hindi siya naglakas loob na magtanong. Alam niyang hindi siya makakakuha ng sagot kahit na siya ay sumagot. Director Huang, President Tang, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Xiao Wang. Ang kanilang posisyon ay hindi sapat, at ngayon kahit na ang modelo ay huminto. Hindi ba mas malala? Maglakad-lakad kayo at tingnan kung may mga modelong gustong magtrabaho dito. Huwag nang masyadong humingi, basta't maganda sila, sabi ni Tang Jia. Sabi ni Huang Feng, malaki ang tiwala niya sa kanyang sasakyan. Kung hindi dahil sa mga unspoken rules, hindi niya gugustuhing magkaroon ng model kapag ang iba ay may modelo ng sasakyan. Sa makatuwid, wala siyang mataas na mga kinakailangan para sa mga modelo. Gusto lang niya ng mga modelong hindi masyadong pangit at hindi nagagawing ayaw ng iba na malaman pa ang tungkol sa kanyang sasakyan pagkatapos makita ito. Oo naman, sabi ni Xiao Wang. Pagkatapos ay naglibot siya kasama ang kanyang mga kaibigan upang makita kung makakahanap sila ng iba pang mga modelo. Gayunpaman, sa isang auto show na tulad nito, kadalasang pinipili ng maaga ang mga modelo, at bihira ang mga modelong mapapalitan sa huling minuto. Sa makatuwid, hindi madaling magpalat ng mga modelo sa ngayon. Siyempre, may ilang mga modelo na walang koneksyon, kaya hindi sila makakuha ng trabaho. Maaari lamang silang pumunta sa bawat palabas ng mag-isa. Si Huang Feng at ang iba ay maswerte. Hindi nagtagal ay nakahanap ng isa si Little Wang at ang iba pa. Bukod dito, ang modelong ito ay medyo maganda, o sa halip, medyo dalisay. Mukha kang bata, nag-aaral ka pa ba? Tinanong ni Huang Feng ang batang babae, na halos kasing edad ni Zhu Zaiyo. Yes, I'm working part-time in my free time, sagot ng modelo. Parang medyo kinakabahan siya, mukhang wala siyang gaanong karanasan sa larangang ito. Bahagyang kumunat ang noo ni Tang Jia. Medyo hindi siya nasisiyahan at gusto niyang magbago. Bagamat maganda ang dalaga, wala siyang gaanong karanasan. Masama kung siya ay magkamali sa isang kritikal na sandali. Sige, ikaw na. Pumunta ka na at magpalit ka agad ng damit. Negotiable ang presyo. Hindi kita pakikitunguhan ng masama. Si Huang Feng ay agad na tumabi sa kanya. Boss, dapat ba natin siyang palitan? Mukha siyang walang karanasan, hindi naiwasang tanungin ni Tang Jia si Huang Feng. Huwag kang mag-alala, hindi ko ito guguluhin. Nakita ng dalaga na malapit nang mawala ang pagkakataon, kaya hindi niya napigil ang sabihin, at saka, hindi naman ako mahal. Mas mura ako kaysa sa ibang mga modelo. Ang sukat ng eksibisyon na ito ay napakalaki, at ang mga kalahok ay lahat ng malalaking tagagawa ng kotse. Ito ay isang mahalagang karanasan para sa mga modelo, at ito ay mabuti para sa kanilang pag-unlad sa hinaharap. Kaya naman dumating ang dalaga para maghanap ng mga pagkakataon. Hindi siya A-level na modelo, kaya hindi masyadong mataas ang presyo niya. Sinabi niya yun dahil nakita niyang napakalayo ng booth ni Huang Feng. Dapat ay isang maliit na kumpanya, kaya nagmamalasakit sila sa presyo. Fine, she's fine. Hindi mo kailangang magbago, sabi ni Tang Jia. Sabi ni Huang Feng, hindi niya masyadong pinapansin ang mga modelo. Sa kanyang opinyon, sila ay mga pandekorasyon na vase lamang. Wala silang maitutulong para tumaas ang kasikatan ng mga sasakyan ng kanyang kumpanya. Kaya naman, wala siyang pakialam kung sino sila. Salamat, boss. Hindi kita pababayaan, sabi ng dalaga.
Pagkatapos noon, nagpalit na siya ng damit sa tuwa. Nakasuot siya ngayon ng ordinaryong damit, at imposibleng magsuot siya ng ordinaryong damit bilang modelo ng kotse. At the same time, medyo excited din siya. Lihim siyang napabuntong hininga na hindi masama ang kanyang kapalaran. Mayroon talagang isang kumpanya na nagbago ng mga modelo sa huling minuto. Bagamat hindi kalakihan ng kumpanyang ito at tila isang hindi kilalang kumpanya, ang maging modelo sa naturang exhibit ay isang magandang resume para sa kanya. Hindi siya hihingi ng sobra, pero ngayon lang mukhang bata at pamilyar ang amo. I think I've seen him somewhere before, isip nung girl. Gayunpaman, hindi siya mabagal. Hindi nagtagal, nagpalit siya ng damit at muling nagpakita sa harap ng karamihan. Sa oras na ito, nagliwanag ang mga mata ng lahat. Maging si Huang Feng, na sanay makakita ng mga kagandahan, ay natulala sa babaeng ito. Ang kanyang matangkad na figure, sexing pananamit, at dalisay na mukha ang dahilan kung bakit gustong protektahan siya ng mga tao, ngunit gusto rin siyang sakupin. Boss, ang sarap mo. Bulong ni Tang Jie kay Huang Feng. Sa oras na ito, hindi tumutol si Tang Jie. Mas maganda pa ang babaeng ito kaysa sa model kanina. Ito ay tiyak na isang pagpapabuti para sa kanilang sasakyan. Ngumiti si Huang Feng at hindi nagsalita. Bago ito, hindi niya talaga napansin na may ganito pala kaganda ang babaeng ito. Dahil siguro sa mga damit na suot niya ngayon. Sa oras na ito, nalaman niya na ang pangalan ng babae ay Shen Jiejia. Hindi niya alam kung totoong pangalan ba iyon o stage name. Sa wakas, may model na naman. Ang lahat ay gumaan, bagaman ang modelong ito ay tila walang gaanong karanasan. Sa oras na ito, opisyal na magsisimula ang eksibisyon. Bago ito magsimula, nagkaroon ng talumpati ang mga pinuno ng Shanghai. Pagkatapos nito, maraming mga tagagawa ng kotse ang magkakaroon ng chat. Lumapit sina Huang Feng at Tang Jie. Hindi binasa ni Tang Jie ang impormasyon ng walang kabuluhan kagabi. Malinaw, sapat na paghahanda ang ginawa niya. Nang makarating sila sa isa pang bulwagan, isa-isa niyang itinuro ang mga taong naruroon kay Huang Feng. Sabay pakilala niya sa isa't isa. Magiging awkward kung hindi sila kilala ni Huang Feng nang mag-usap sila mamaya. Hindi masyadong makabuluhan ang talumpati ng pinuno. Ito ay walang iba kundi ang pasasalamat sa lahat para sa pagdating at hiling sa lahat ng isang matagumpay na eksibisyon. Hindi interesado si Huang Feng dito. Ang nakapukaw ng interes ni Huang Feng ay nakita niya talaga ang isang pamilyar na mukha dito. Hindi ko inaasahan na darating din siya, sabi ni Huang Feng sa sarili. WHO. Nagtataka na tanong ni Tang Jie. Wala, kakilala lang, sabi ni Huang Feng. Gusto mo bang umakyat at makipag-chat? Tanong ni Tang Jie. No need. Kung makikita niya ako mamaya, siguradong magkukusa siya na hanapin ako, sabi ni Huang Feng. Hindi nagtagal ay natapos na ang talumpati ng pinuno. Susunod, ang mga kinatawan ng mga pangunahing tagagawa ng kotse ay pumunta sa entablado at ipakilala ang kanilang mga bagong kotse. Hindi lamang naroon ang mga pinuno ng Shanghai, ngunit mayroon ding mga tagagawa ng kotse at maraming mga domestic at foreign reporter. Sa makatuwid, nang ipinakilala nila ang kanilang mga bagong tatak ng kotse, natural na binigyang pansin. Ito ng lahat, si Huang Feng at Tang Jie ay nakinig ng mabuti. Gayunpaman, si Huang Feng ay hindi masyadong interesado dito. Bagamat sinabi ng mga gumagawa ng sasakyan na ito na bago at makabago ang kanilang mga bagong sasakyan, sa katunayan, kumpara sa dati, ito ay pagpapalit lamang ng sabaw at hindi gamot. Binuod ito ni Ling Feng. Marahil ay may ilang mga pagpapabuti sa kaganhawahan, kaligtasan, pagtitipid ng gasolina, at maging sa presyo, ngunit walang mga tunay na revolusyonaryong teknolohiya. Sa katunayan, hindi ito kakaiba. Hindi madaling makabuo ng ilang revolusyonaryong disenyo. Ang ganitong mga disenyo ay madalas na nangangailangan ng maraming taon ng pagsisikap. Imposibleng makipagkita sa kanila ng basta-basta. Dahil dito, nawalan ng interes si Huang Feng matapos makinig saglit. Ang mga tinatawag na bagong kotseng ito ng mga pangunahing tagagawa ng kotse ay hindi maihahambing sa kanyang sariling sasakyan. Gayunpaman, si Tang Jie ay nakinig ng mabuti. Minsan, nagsusulat pa siya ng notes. Nalaman ni Huang Feng na siya ay talagang isang taong seryosong tinatrato ang kanyang trabaho. Kahit alam niyang hindi maganda ang performance ng mga sasakyang ito, nakikinig pa rin siya ng mabuti.
Hanggat mayroong isang bagay na bahagyang mas mahusay kaysa sa kanila, isusulat niya ito. Iyon ang magiging direksyon ng kanilang pagpapabuti sa hinaharap. Naramdaman din ni Huang Feng na isang matalinong desisyon na ibigay ang space-time na kotse kay Tang Jia. Sa dulo, ang space-time na sasakyan ni Huang Feng. Sa oras na ito, marami na ang nagbulungan tungkol sa nakaraang sasakyan at pinag-usapan ito. Wala silang gaanong interes sa kotseng ito na nakaayos sa dulo at hindi pa nila narinig noon. Sa gilid ng space-time na sasakyan, si Tang Jia ay nasa entablado. Tumayo siya at inayos ang damit niya. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at umakyat sa stage. Medyo naaliw si Huang Feng. Nakita niya na medyo kinakabahan si Tang Jia. Una, hindi pa siya nakakita ng ganoong eksena. Pangalawa, ito ang unang labanan ng kanilang space-time car. Hindi sila maaaring magkamali. Sa makatuwid, normal para kay Tang Jia na makaramdam ng pressure. Ladies and gentlemen, hello, ako ang General Manager ng space-time car, Tang Jia. Nang tumayo si Tang Jia sa entablado, nawala ang kaba sa kanyang mukha at napalitan ng tiwala ng ngiti. Tumango si Huang Feng sa ibaba. Siya ay lubos na nasisiyahan sa pagganap ni Tang Jia. Okay lang nakabahan ka sa harap ng sarili mong tao, pero kung kinakabahan ka sa harap ng iba at hindi kumpiyansa, halatang hindi okay. Kung wala kang tiwala sa sarili mong sasakyan, inaasahan mo bang maniniwala ang iba sa iyong sasakyan? Malinaw, imposible. Sa kabutihang palad, hindi masama ang pagganap ni Tang Jia. Nagawa na niya ang kanyang takdang aralin. Sa makatuwid, nang ipakilala niya ang space-time na kotse sa entablado, hindi na niya kailangan ng anumang script. Ang kanyang itsura ng pakikipag-usap tungkol sa space-time na kotse ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Di nagtagal, parami ng parami ang nagbigay pansin kay Tang Jia, o sa halip, nagbigay pansin sa space-time na sasakyan. Ito ay dahil sa pagpapakilala ni Tang Jia. Ang space-time na kotse ay nauuna ng malayo sa iba pang mga kotse sa mga tuntunin ng pagganap, ginhawa, at kaligtasan. Ang gayong pagpapakilala ay sapat na upang bigyang pansin ito ng maraming tao. Kabanata 1692. Paano ito posible? Fake siguro yun, diba? Panipi. Exactly. Anong klaseng space-time na sasakyan ito? I've never heard of it before. How can it produce such a good car? I've heard of these. Space-time car. It seems to be related to space-time entertainment. They have the same boss, Huang Feng. Kahit na si Huang Feng ang boss, ang paggawa ng pelikula at paggawa ng kotse ay dalawang magkaibang bagay. Magaling siyang gumawa ng pelikula, pero magaling ba siyang gumawa ng mga sasakyan? Exactly. Paano siya makakaipon ng napakaraming advantages ng biglaan? Kung totoo, baka hindi na tayo mabuhay. Panipi. Malinaw, pagkatapos makinig sa mga salita ni Tang Jia, ang mga tao sa ibaba ay nagpahayag ng kanilang hindi paniniwala. Paano magkakaroon ng napakaraming pakinabang ang isang kotse? Ang ibang mga tagagawa ng kotse ay kadalasang nagdadalubhasa lamang sa isa o dalawang aspeto. Napakahirap ng malampasan ang iba pang mga tagagawa ng kotse. Pagkatapos ng lahat, ang ibang mga tao ay hindi incompetent. Gayunpaman, ang space-time na kotse na ito ay mabuti. Talagang sinabi nito na mayroon itong napakaraming mga pakinabang. Bukod dito, ang bawat pagganap ay nasa tuktok ng industriya. Paano naging posible iyon? Malamang nag-ilusyon ang amo na ito, di ba? Sa oras na ito, ang mga reporter ay bahagyang nasasabik dahil alam na nila na ang boss sa likod ng space-time na kotse, na ito ay ang boss sa likod ng space-time entertainment. Pareho silang Huang Feng. Kailangang malaman ng isa na sikat pa rin si Huang Feng kamakailan. Hindi pa ipinalalabas ang pelikulang pinagbidahan niya. Ngayon, ang kanyang kasikatan ay maihahambing sa mga maliliit na sariwang karne. Pagkatapos ng lahat, ang unang pelikula ni Huang Feng ay nasira ang box office record. Bilang karagdagan, ang iba pang 7 pelikula na inilabas ng Space-Time Entertainment ni Huang Feng noong Spring Festival ay nakamit din ng magagandang resulta. Pinamunuan nila ang buong chart na medyo nakakatakot. At ang 8 pelikulang ito ay eksklusibong namuhunan ng Space-Time Entertainment. Madaling isipin kung magkano ang kinita ng Space-Time Entertainment sa pagkakataong ito. May mga Tagalog pa sa industriya na tinansya na ang Space-Time Entertainment
ay kumita ng hindi bababa sa 5 bilyon sa isang slot ng Spring Festival. Isa lang itong slot ng Spring Festival. Sa loob lang ng isang buwan, nakakuha na sila ng 5 bilyon. Gaano katikat iyon? Bukod dito, ito ay medyo konserbatibong numero. At bilang boss ng Space Time Entertainment, malaki ang kinita ni Huang Feng mula rito. Bagamat walang nakakaalam ng eksaktong bilang, tiyak na hindi ito maliit na halaga. Sa makatuwid, sa panahong ito, maging ito man ay Space Time Entertainment, o si Huang Feng mismo, sila ang pinagtutuunan ng pansin ng media at ng publiko. Lalo na si Huang Feng, na nasa 20s pa lamang, ay nakamit ang gayong tagumpay. Nakakuha pa iyon ng atensyon. At ngayon, wala na si Huang Feng sa industriya ng pelikula. Talagang tumawid siya sa mga sasakyan, ito ay nagpasigla sa maraming mga mamamahayag. Kung mag-uulat sila ng higit pang balita tungkol kay Huang Feng, hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa mga benta. Sa oras na ito, natagpuan din ng mga reporter si Huang Feng na nakaupo sa ibaba. Gusto pa nilang interviewin si Huang Feng ngayon, ngunit hindi pa tapos ang pagpapakilala. Hindi pa tapos ang procedure. Ngayon, hindi sila basta-basta makakapanayam sa kanya. Hindi man lang sila makapagtanong. Sa oras na ito, medyo hindi magalang na matakpan ang pagpapakilala ng iba. Sa makatuwid, ang mga reporter na iyon ay maaari lamang pansamantalang magpigil at maghintay na matapos ni Tang Jia ang pagpapakilala. Gayunpaman, hindi lahat ay napakagalang. Noong nagpapakilala pa si Tang Jia, biglang tumayo ang isang tao at sinabi kay Tang Jia, "Pakibaba na kayo. Ayaw naming makinig sa pagmamayabang mo." Nagkagulo ang mga tao sa ibaba. Bagamat maraming tao ang hindi naniniwala sa mga salita ni Tang Jia, iyon ay nasa kanilang mga puso lamang. Hindi nila ito direktang ipahayag. Iyon ay makakasakit sa mga tao. Gayunpaman, hindi sila naniniwala na ang peking data ay maaaring lokohin. Ang lahat, kabilang ang mga mamimili. Sa makatuwid, hindi sila nag-alala tungkol sa space-time car, at pinayagan si Tang Jia na ipagpatuloy ang kanyang pagpapakilala. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na may magsasabi ng ganoon sa publiko. Katumbas ito ng direktang paghampas sa space-time entertainment sa mukha. Pagkatapos ng lahat, lahat ay nasa parehong industriya. Bagamat maaaring may ilang pribadong hindi pagkakaunawaan, sa ibabaw, lahat ay nagharap pa rin sa isa't isa at nambobola sa isa't isa. Pero ngayon, halatang hindi naisip ng taong ito. Direkta niyang sinampal ang space-time car, sa mukha sa harap ng lahat. Tsaka sinampal niya ito ng napakalakas. Sumimangot din si Huang Feng. Bagamat naisip niya noon na baka may tumutol sa kanyang sasakyan, hindi niya inaasahan na may tatalon pa ng ganoon kabilis. Gayunpaman, nang tingnan ni Huang Feng ang taong iyon, bigla niyang naintindihan. Hindi ito kakaiba. Ang taong tumayo sa oras na ito ay si Kid. Ito ay isang matandang kakilala na ngayon lang nakilala ni Huang Feng. Hindi rin inaasahan ni Huang Feng na lalabas si Kid ng ganoon kabilis para kalabanan siya. Nang makita siyang nakatingin sa kanya ng may pagmamalaki, naunawaan din ni Huang Feng na alam din ng lalaking ito ang kanyang pagkakakilanlan. Alam niyang siya ang amo sa likod ng space-time car. Si Kid ay talagang buong pagmamalaki na nakatingin kay Huang Feng. Noong una, iniisip pa rin niya na maghanap ng gulo kay Huang Feng. Hindi niya inaasahan na direktang ipagyayabang ito ni Huang Feng sa ganitong uri ng eksibisyon. Hindi ba ito ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong sampilan ang kanyang mukha? Kaya, tumayo si Kid at nagsalita. Hindi siya handang isuko ang ganoong pagkakataon. Sinenyasan man siya ng pinuno ng sasakyan ng mga tao na maupo at huwag magsalita ng walang ingat, nagkunwaring hindi niya nakikita. Gusto niyang ituro ang mga kasinungalingan ng space-time car, at sabihin ng hindi ng ahas na sabihin ng iba. Gusto niyang ipahiya si Huang Feng at ang space-time car sa publiko. Si Tang Jia, na nasa entablado, ay hindi rin inaasahan na may tatalon sa oras na ito. Gayunpaman, hindi siya nagpanik. Bahagya lang siyang sumimangot at mabilis na nakabawi. Kung tutuusin, naisip nila noon ni Huang Feng na tiyak na may mga taong hindi naniniwala sa kanilang sinabi at hindi naniniwala sa space-time car. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ang taong nang provoke sa kanila ay darating ng ganoon kaga. "Sir, mangyaring maupo muna," sabi ni Tang Jia. "Hindi pa tapos ang pagpapakilala ko. Hindi mo na kailangang sabihin."
Lahat ng ito ay peke. Ano ang sasabihin? Sa tingin mo ba ang iyong mga salita ay maaaring lokohin ang mga tao dito? Hindi ba masyadong pambata? Proud na sabi ni Kid dahil siya na ang focus ng audience. Hindi lang siya binibigyang pansin ng lahat ng mga tagagawa ng sasakyan, maging ang mga reporter ay pawang nakatutok sa kanya ang kanilang mga kamera. Si Kid ay lubos na nasisiyahan sa pakiramdam ng pagiging sentro ng atensyon, lalo na nang siya ay nakatapak kay Huang Feng. Ang pagiging sentro ng atensyon ay lalo siyang natuwa. Sir, una sa lahat, ipinapahayag ko ang aking kawalang kasiyahan sa iyong bastos na pag-uugali, mahinahong sabi ni Tang Jia. At saka, hindi mo pa nakikita ang sasakyan natin. Paano mo nalaman na nagsisinungaling ako? Walang pakialam si Kid sa kawalang kasiyahan ni Kid kay Kid. Noong nasa Germany siya, isa siyang taong nag-amok. Bakit siya matatakot sa maliit na kawalang kasiyahan ni Tang Jie? He said casually, I don't need to see your car. Just based on what you said just now, I know that you're lying. Your space-time car is too unprofessional. Kahit fake, hindi ba pwedeng mag-effort ka pa ng konti? Ngayong nasabi mo na, masasabi na ng lahat na peke iyon. Sinong maloloko mo? Ang aming space-time car ay hindi kailanman naisip na manlinlang ng sinuman. Ang sinabi ko ay hindi isang kasinungalingan. Umiling si Tang Jia, hindi kasinungalingan. Anong biro? Bakit hindi mo tanungin lahat ng nandito? May naniniwala ba sa iyo? Sabi ni Jide. Tumingin si Tang Jia sa iba at nalaman na kahit na hindi sila tumindig para kalabanan siya tulad ni Kid, base sa kanilang mga ekspresyon, halatang hindi sila naniniwala sa sinabi niya. Bagamat inaasahan na niya na mangyayari ito, kapag nangyari talaga ito, bahagyang kinakabahan at hindi nasisiyahan si Tang Jia. Sa oras na ito, biglang tumayo si Huang Feng at tumingin kay Kid. Sabi niya, salamat, young Master Kid, sa iyong pagmamalasakit sa aking kumpanya. Gayunpaman, sa China, may kasabihan na, facts speak louder than words. Dahil hindi ka naniniwala na magagawa ito ng ating sasakyan, bakit hindi tayo makipagkompetensya? Huang Feng, nakalabas ka na sa wakas. Akala ko magiging duwag ka. Pinandilatan ni Jade si Huang Feng na may mukha na puno ng hinanakit. Sa oras na ito, napukaw ang curiosity ng lahat. Sa paghusga sa mga ekspresyon ni Huang Feng at Kid, malinaw na magkakilala ang dalawa. At saka, mukhang hindi masyadong palakaibigan ang kanilang relasyon, lalo na nang tumingin si Kid kay Huang Feng. Para bang hindi na siya makapaghintay na patayin si Huang Feng. Mula dito, naunawaan ng lahat kung bakit hindi makapaghintay si Kid na tumayo at pabulaanan ng space-time car. Nagkaroon ng lumang puot sa pagitan nila. Gayunpaman, walang nakakaalam kung paano naging magkaaway ang dalawa. Gayunpaman, mas maraming hindi nila alam, mas malaking balita ito. Ito ay lalo na kapag ang bagay na ito ay may kinalaman kay Huang Feng. Sa oras na ito, ang mga nakapaligid na reporter ay lubos na nasa sabik. Mayroon silang material na isusulat tungkol sa mga balita ngayon. Young Master Kid, mas maganda ba ang paa mo? Kung ito ay hindi maginhawa para sa iyong binti, mas mahusay na manatili sa bahay. Huwag tumakbo sa paligid. Kailangan mo pang magpahinga. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Ikaw, ipaglalaban kita. Mabuti sana kung hindi binanggit ni Huang Feng ang kanyang binti. Sa sandaling binanggit niya ang kanyang binti, agad na sumabog si Kid. Bagamat walang ebidensya, sigurado si Kid na nabali ang kanyang binti ni Huang Feng. Dahil din kay Huang Feng kaya siya naging pile at target ng pangungutya. Sa makatuwid, nang marinig niyang binanggit ni Huang Feng ang kanyang binti, agad na nagalit si Kid. Kung hindi pinigilan ng pinuno ng People's Car sa tabi niya si Kid, natakot siya na baka sumugod si Kid kay Huang Feng gamit ang isang paa. Huang Feng, huwag kang masyadong magyabang. Walang bibili ng pangit na sasakyan ng kumpanya mo. Hintayin mo na lang ang pangit mong sasakyan. Galit na sabi ni Kid. Ganun ba? Bakit pakiramdam ko ay ibebenta ang aking sasakyan sa buong mundo? Ngumiti si Huang Feng. Ang kanyang kalooban ay hindi naapektuhan ng galit ni Kid. Young Master Kid, hindi ka ba naniwala sa performance ng kotse ng kumpanya ko? Pagkatapos ay ihambing natin. Paano naman? Panipi. Nag-aalala si Huang Feng na hindi siya magkakaroon ng pagkakataong ipakita ang kanyang sasakyan.
Ngayong nagkusa na si Kid na tumalon, tiyak na hindi niya pababayaan ang pagkakataong ito. Kabanata 1693, Makipagkumpetensya. Paano mo gustong makipagkumpetensya? Tanong ni Jide. Hindi niya inaasahan na si Huang Feng ay talagang magkukusa para magmungkahi ng isang kompetisyon. Kahit medyo nagulat siya, tuwang-tuwa pa rin siya. Sa kasong ito, maaari niyang talunin si Huang Feng at ipahiya siya sa harap ng lahat. Hindi ba't sinabi mo na peke ang data na sinabi ng ating space-time car? Pagkatapos ay makipagkumpetensya tayo. Hindi nagmamadaling sabi ni Huang Feng, na nagpapahintulot sa mga mamamahayag na patuloy na kumuha ng litrato sa kanya. I remember that Volkswagen has always been known to be safe and crash-resistant. Ngayon ko lang narinig ang introduction ng bago mong sasakyan. Sabi nga, ang safety aspect ay sobrang napabuti, at mas maganda rin ang kalidad ng sasakyan. Kahit high-speed collision, matitiyak ang kaligtasan ng driver, di ba? Napatingin si Jide sa executive ng Volkswagen sa tabi niya. Sa katunayan, hindi nakinig si Jide sa pagpapakilala ng executive ng Volkswagen. Hindi siya interesado sa mga bagay na ito. Pumunta siya rito para lang maglaro, kaya hindi niya alam kung totoo ba ang mga sinabi ni Huang Feng o hindi. Tumango ang executive ng Volkswagen kay Jide. Bagamat hindi niya naiintindihan ang gustong gawin ni Huang Feng, ang sinabi lang ni Huang Feng ay talagang mga pakinabang ng Volkswagen. Hindi niya maitatanggi ang puntong ito sa harap ng napakaraming reporter. Hindi kaya sinasampal niyan ang sarili niyang mukha. Matapos makuha ang kumpirmasyon mula sa executive ng Volkswagen, tumango si Jide kay Huang Feng at sinabing, paano kung ito nga? Mabuti naman, sinabi ni Huang Feng, kung nagkataon, ang ating space-time car, ay lubos na kumpiyansa sa kaligtasan nito. Ang data ni President Tang na ngayon pa lang ay napatunayan na ang puntong ito. Kung sa tingin mo ay peke ito, pagkatapos ay ikumpara natin ang ating mga sasakyan sa harap ng lahat at tingnan kung kaninong sasakyan ang mas lumalaban sa pagbangga at mas ligtas. Ano sa palagay mo? Nang marinig ang mga salita ni Huang Feng, ang mga tao sa paligid ay nagpakita ng interes, at ang mga reporter ay lubos na nasa sabik. Paano magiging mas kaakit-akit ang isang tuyo na ulat kaysa sa direktang kompetisyon? Maaaring isipin na hanggat pumayag ang Volkswagen na makipagkumpetensya kay Huang Feng, ito ay magiging napakakapansin-pansing balita kahit na sino ang nanalo sa huli. Nang papayag na si Jide, pinigilan siya ng mga nakatataas ng tao. Malinaw na ayaw nilang makipagkumpetensya kay Huang Feng. Mr. Huang, I don't think there's need for this competition. We're all in the same business, so there's no need to hurt our friendship. Malinaw, hindi siya naniniwala sa sinabi ni Tang Jia. Gayunpaman, si Huang Feng ay isang bagong tycoon at tubong China, kaya ayaw niyang mapahiya si Huang Feng sa harap ng napakaraming tao. Kung gagawin niya iyon, walang puwang para sa negosasyon. Para sa kanya, ito ay isang bagay na hindi makabubuti sa kanya, kaya natural na ayaw niyang gawin iyon. Kanina lang tinanong ni Young Master Kid ang sasakyan natin sa harap ng lahat. Natatakot ako na nasaktan na niya ang pagkakaibigan natin. Sinabi ni Huang Feng, okay lang kung ayaw mong makipagkumpetensya. Humingi lang ng tawad si Jide sa harap ng lahat at sabihin na kalokohan lang ang sinabi niya. Pagkatapos ay makakalimutan na natin ang bagay na ito. Ikaw ang kalokohan *tersiting. Biglang namula ang mukha ni Jide. Noong una ay gusto niyang maghayganti kay Huang Feng at ipahiya si Huang Feng. Paano siya magiging handa na magpakita ng kahinaan sa harap ni Huang Feng? Anong kinakatakutan mo? Kung ikukumpara sa kanya, ano ang dapat pag-usapan sa iyo? Sabi ni Jide sa mga higher-up ng Volkswagen. Young Master Jide, ang bagay na ito ay walang maidudulot na mabuti sa amin, sabi ng mga nakatataas sa Volkswagen. Bakit wala itong maidudulot na mabuti sa atin? Saglit na nag-isip si Jide at sinabing, itong si Huang Feng ang pinakasikat na tycoon sa China. Isa rin siyang big star. Kung matalo natin ang sasakyan niya sa harap ng napakaraming media outlet at ilantad ang mga kasinungalingan niya, magiging libreng advertisement ito para sa mga tao. Siguradong mas mapagkakatiwalaan. Nag-uusap silang dalawa sa mahinang boses. Gayunpaman, ang panloob na enerhiya ni Huang Feng ay napakalakas, kaya natural niyang narinig ng malinaw ang kanilang pag-uusap. Hindi niya maiwasang mapangiti, hindi niya akalain na may utak si Jide.
Hindi kaya na provoke siya nito. Nag-aalangan ng ekspresyon ng mga higher-up ng Volkswagen. Maliwanag, naakit sila ni Jide. Sa katunayan, sikat na sikat ngayon si Huang Feng sa China. Kung maaari nilang ilantad si Huang Feng sa harap ng lahat, ito ay talagang isang libreng patalastas para sa mga tao. Ang mga mamamahayag ngayon ay tiyak na magsusulat tungkol sa kompetisyong ito. Kung hindi sila makikipag-compete, not to mention kung magsusulat ng kalokohan ang mga reporter, sasabihin nilang takot ang mga tao. Kung nangyari iyon, malinaw na ito ay isang negatibong ulat para sa kanila. Kahit na ang mga reporter ay hindi sumulat ng kalokohan, napakaraming mga gumagawa ng kotse ang naruroon ngayon. Nang mag-ulat ang mga mamamahayag tungkol sa eksibisyon, imposible para sa kanila na tumuon sa Volkswagen. Ano ba ang pinagdadaanan mo? Hindi mo ba alam kung ano ang mga reporter na iyon? Dahil iminungkahi ni Huang Feng ang isang kompetisyon, kung tatanggi tayo, tiyak na magpapalaki sila at magsusulat ng kalokohan. Kapag dumating ang oras na iyon, magiging abala ka sa paggastos ng pera sa mga relasyon sa publiko. Kailangang sabihin na pagkatapos ma-provoke ni Huang Feng, mas mabilis na gumana ang utak ni Jide. Okay, sandaling nag-alinlangan ang mga nakatataas ng Volkswagen bago tumango bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, tumingin sila kay Huang Feng at sinabing, Mr. Huang, tinatanggap namin ang iyong panukala para sa isang kompetisyon. Gayunpaman, anuman ang resulta, naniniwala ako na ang bagay na ito ay hindi makakaapekto sa pagkakasundo ng ating dalawang kumpanya. Siyempre, tumango si Huang Feng at sinabi, kung tutuusin, napakaraming reporter at iba pang tagagawa ng sasakyan ang naruroon. Kung ano ang iniisip nila sa kanilang mga puso, marahil sila lamang ang makakaalam. Nang makita ng mga mamamahayag na tinanggap ng Volkswagen ang kompetisyon, agad silang natuwa at tumayo. Gayunpaman, marami pa ring tao ang nag-aalala tungkol kay Huang Feng. Karamihan sa mga reporter na ito ay mula sa Huaxia. Pagkatapos ng lahat, ang space-time car ni Huang Feng ay isa ring tatak ng kotse ng Huaxia, at ang Volkswagen na kotse ay isang dayuhang tatak. Sa mga tuntunin ng personal na damdamin, tiyak na handa silang makita ang panalo sa space-time car. Gayunpaman, lahat sila ay mga profesional na reporter sa industriyang ito. Naturally, alam nila ang tungkol sa Volkswagen na kotse. Sa kasalukuyan, kahit na may mga domestic na kotse na ganap na nakapag-iisa na binuo, sa mga tuntunin ng pagganap, lalo na sa kaligtasan, sila ay mas mababa pa rin sa Volkswagen na kotse sa pamamagitan ng isang malaking margin. Sa makatuwid, ang mga reporter na ito ay hindi naniniwala na ang space-time car na ito na lumitaw ng wala saan ay mananalo sa mga tuntunin ng kaligtasan kumpara sa Volkswagen na kotse. Young Master Jide, kung ang ating space-time car ang mananalo sa kompetisyong ito, kailangan mong tumayo sa pasukan ng exhibit bukas at sabihin sa lahat na ang Volkswagen na kotse ay hindi kasing ganda ng space-time car. Ano sa palagay mo? Sabi ni Huang Feng. Ito ay isang ganap na masamang biro. Hindi ka mananalo. Mabangis na sabi ni Jide. That's not necessarily true. Just tell me, do you dare to accept? Sabi ni Huang Feng. Okay, tinatanggap ko. Sinabi ni Jide nang hindi nag-iisip, kung matatalo ka, gagawin mo rin. Halatang hindi inisip ni Jide na matatalo ang Volkswagen car. Sa pagkakataong ito, kahit ang mga nakatataas ng Volkswagen na kotse ay hindi lumabas para pigilan si Jide. Ito ay dahil ang kanilang mga iniisip ay katulad ng kay Jide. Hindi nila akalain na matatalo ang sasakyang Volkswagen. Okay, walang problema. Sumang-ayon din si Huang Feng. Tapos, maagang natapos ang press conference sa pagkakataong ito. Hindi pa tapos si Tang Jia sa kanyang paliwanag tungkol sa space-time car, ngunit hindi na ito mahalaga. Sa kompetisyon na ito ay mas mahusay kaysa sa pag-uusap lamang tungkol sa mga numero. Kung ang space-time car ang nanalo, hindi na kailangang gumawa ng masyadong maraming pagpapakilala si Tang Jia. Ang space-time car ay agad na magiging sikat at makakakuha ng tiwala ng maraming tao. At kung ang space-time car ay matalo sa kompetisyong ito, kung gayon kahit na magsalita si Tang Jia tungkol sa space-time car, walang maniniwala sa kanya. Sa makatuwid, sa kompetisyong ito,
hindi na kailangang gumawa ng masyadong maraming pagpapakilala si Tang Jia. Huang Feng, tiwala ka ba sa kompetisyong ito? Ang hindi inaasahan ni Huang Feng ay ang opisyal mula sa Shanghai na dumating sa venue ay talagang nagkusa na lumapit sa kanya at magtanong. Oo, sabi ni Huang Feng. Mabuti naman. Ang sabi ng opisyal, kahit ano pa, ang sasakyan mo ay binuo ni Huaxia. Hindi ka gumamit ng dayuhang teknolohiya. Umaasa pa rin akong manalo ka. Maganda rin na ipaalam sa mga dayuhan na iyon na tayong mga taga-Huaxia ay maaari ding gumawa ng sarili nating mga sasakyan, at hindi ito mas masama kaysa sa kanila. Malinaw, ang opisyal na ito ay nakakita ng maraming mayayabang na mukha ng mga dayuhang tagagawa ng kotse noon, kaya't siya ay may malaking galit sa kanyang puso. Gayunpaman, mula sa kanyang mga salita, masasabi ni Huang Feng na tila wala siyang gaanong tiwala sa kanyang sasakyan. Gayunpaman, hindi ito nakakagulat. Hindi niya nakita ang sarili niyang sasakyan. Noong nakaraan, ang mga kotse ng Huaxia ay hindi maihahambing sa mga dayuhang kotse sa mga tuntunin ng pagganap. Sa makatuwid, normal lang na hindi siya naniniwala sa kotse ni Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, ang kotse ni Huang Feng ay hindi na ibenta ng malaki, kaya walang masyadong tao ang nakakaalam tungkol dito. Kung manalo ka sa kompetisyong ito, hahayaan ko ang aking mga nasasakupan na bumili lamang ng iyong space-time car, kapag bumili sila ng mga kotse sa hinaharap, sabi ng opisyal. Mahusay, ito ay isang deal. Sabi ni Huang Feng, malinaw na magandang balita ito para sa kanya. Bagamat may koneksyon si Huang Feng sa mga nakatataas, hindi ito nangangahulugan na lahat ng ahensya ng gobyerno ay bibili ng kanyang sasakyan. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong iyon ay mayroon ding sariling mga pagsasaalang-alang, at ang mga nakatataas ay hindi maaaring magbigay ng isang dokumento para lamang sa bagay na ito, hindi ba? Sa makatuwid, kailangan pa rin ni Huang Feng at ng iba pa na magtrabaho ng gusto para sa ilang bagay. At ngayon, malinaw na ito ay isang magandang simula. Maagang natapos ang pampublikong pagpupulong. Umalis ang lahat sa bulwagan at pumunta sa maluwang na field sa labas. Mayroong isang propesyonal na track ng karera dito, kaya hindi naging problema na gamitin ito para sa pagsubok at kompetisyon. Sa oras na ito, ang mga tao at ang mga sasakyan ng space-time na mga pamilya ay itinulak sa pinangyarihan. Tungkol naman sa ibang mga tao, dumating din sila sa oras na ito, kasama ang mga opisyal ng Shanghai, ang iba pang mga tagagawa ng kotse, at ang mga mamamahayag na walang pakialam na manood ng palabas. Hinihintay ng lahat na magsimula ang kompetisyon sa pagitan ng dalawang pamilya. Dahil ito ay isang kompetisyon ng kaligtasan ng kotse, ang kotse ay tiyak na magiging napakabilis. Imposibleng gumamit ng totoong tao para kontrolin ito, dahil masyadong mapanganib, kaya may mga tauhan sa pinangyarihan upang kontrolin ito upang automatikong makapagmaneho ang sasakyan ayon sa isang nakapirming direksyon mamaya. Kabanata 1694, tumingin si Jide kay Huang Feng na nasa hindi kalayuan sa kanyang harapan. Ngumisi siya sa kanyang puso. Malapit ko na siyang ilantad. Pagdating ng panahon, masisira ang kanyang reputasyon. Siguradong nagpapanik na siya ngayon. Tiyak na nagpapanggap siyang kalmado, di ba? Iniisip ang nakakahiyang hitsura ni Huang Feng, si Jide ay tumawa ng buong pagmamalaki. Young Master Jide, kilala mo ba si Huang Feng? Sa oras na ito, ang mga nakatataas ng Renman Automobile ay tumingin kay Huang Feng, na kalmado pa rin, at bumulong kay Jide. Siyempre kilala ko siya, that guy is ****. I can't wait to kill him. Sabi ni Jide, Young Master Jide, mag-ingat ka sa pananalita mo. May mga reporter dito, kapag narinig ka nila, magulo. Ang mga nakatataas ng Renman Automobile ay tumingin sa mga reporter sa hindi kalayuan at mabilis na pinaalalahanan si Jide. Kung narinig sila ng mga mamamahayag, sino ang nakakaalam kung ano ang kanilang isusulat? Si Jide ay huminga ng 2 beses at hindi na nagsalita pa. Obviously, ayaw niyang marinig ng mga reporter ang mga reklamo niya. Young Master Jide, bakit pakiramdam ko napaka-confident ni Huang Feng? Mas maganda ba talaga ang sasakyan niya kaysa sa atin? Ang mga nakatataas ng Renman Automobile ay tumingin kay Huang Feng, na nasa hindi kalayuan, at hindi mapalagay. Nagpapanggap siya. Tumingin si Jide kay Huang Feng at sinabing, paano magiging mas mahusay ang kanyang sasakyan kaysa sa atin?
Imposible yun. Siguradong nagpapanik na siya ngayon. Hindi niya akalain na papayag talaga kami sa kompetisyon. Nagsisisi na yata siya ngayon. Ipapahiya niya ang sarili sa harap ng napakaraming reporter mamaya. Panipi, sa isip ni Jide, iminungkahi ni Huang Feng ang kompetisyon para lang takutin siya. Nauna nang kinuwestiyon ni Jide ang falsifikasyon ng data ng kumpanya. Siguradong hindi papayag si Huang Feng na tanggapin ito. Sa makatuwid, gustong takutin siya ni Huang Feng upang siya ay umatras. Gayunpaman, tiyak na hindi inisip ni Huang Feng na papayag siya ng ganoon kaga. Siguradong nagsisisi na siya ngayon, di ba? Gustong tumawa ni Jide, ngunit marami pa ring tao sa paligid, kaya kailangan niyang pigilin ito. Gayunpaman, sa ekspresyon ng kanyang mukha, kitang-kita na maganda ang kanyang kalooban. Ganun ba? Sinulyapan ng senior executive ng Volkswagen si Huang Feng bago bumulong, bakit pakiramdam ko hindi siya iyon? Magaling kasi siyang umarte, huwag mong kalimutan, artista rin siya. Sabi ni Jide, hindi mahirap para sa kanya ang pag-arte. Inaasahan natin na iyon ang kaso, sabi ng executive ng Volkswagen. Habang nakikipag-chat ang mga higher-up ng Volkswagen kay Kid, natapos na ng mga staff sa ibaba ang operasyon. Sa lalong madaling panahon, maaari na nilang opisyal na simulan ang pagsusulit. Dahil walang pagtutol ang dalawang partido, inihayag ng mga opisyal mula sa Shanghai ang opisyal na pagsisimula ng kompetisyon. Dahil dito, gumalaw ang dalawang sasakyan sa ibaba at nagsimulang bumilis. Lahat ng tao sa pinangyarihan ay matamang nakamasid sa dalawang sasakyan sa ibaba. Paano ito posible? Ang acceleration ng space-time car ay talagang mas mabilis kaysa sa people's car. Mabilis na napagtanto ng isang tao na may mali at nagulat na sinabi. Totoo yan. Napagtanto din ito ng isa pang tao at nagulat na sinabi, bagaman ang kusay ng mga tao ay hindi ang pinakamahusay sa mga tuntunin ng acceleration, tiyak na hindi ito masama. Ang space-time na sasakyan na ito ay talagang mas mabilis kaysa dito. Ang mga taong nanunood mula sa itaas ay masiglang nag-uusap. Medyo pangit ang mga ekspresyon ng mga nakatataas ng Volkswagen at Jide. Hindi nila inaasahan na matatalo ang kanilang sasakyan bago pa man magbanggaan ang dalawang sasakyan. We're not competing in acceleration. This is nothing at all, ani Jide. Tumango ang mga higher-up ng Volkswagen na katabi niya, ngunit mas lalong naging halata ang pag-aalala sa kanilang mga mukha. Kung tutuusin, sa pag-iisip niya ay naramdaman din niyang medyo kakaiba ang bagay na ito. Kung gusto ni Huang Feng na patunayan na ang kanilang sasakyan ay lumalaban sa pag-crash, maaari niyang gawin ang crash test sa laboratorio. Hindi na kailangang makipagkumpetensya sa kotse ng kanilang kumpanya. Gayunpaman, iminungkahi ni Huang Feng ang isang kompetisyon. Malinaw na hindi ito isang bagay na sinabi ni Jide. Gusto lang niyang takutin ang mga ito. Ang mga nakatataas ng Volkswagen ay tumingin sa kalapit na Huang Feng, na ang ekspresyon ay hindi nagbago, at bumulong sa kanilang mga puso, mayroon ba siyang kumpiyansa na manalo? Habang iniisip ito ng lahat, ang dalawang sasakyan sa ibaba, pagkatapos ng sapat na bilis, ay nagbanggaan ng husto sa isa't isa. Sa isang putok, ang sasakyan ng space-time na kumpanya ay yumanig lamang sa lugar at pagkatapos ay huminto. Tungkol naman sa sasakyan ng mga tao, diretso itong binaligtad ng space-time na sasakyan. Binaligtad talaga, ilang beses na gumulong sa lupa ang sasakyan bago tuluyang huminto. Napakapangit na ng mga ekspresyon ng mga nakatataas ng Volkswagen at Jide sa oras na ito. Gayunpaman, ang iba ay halatang walang pakialam sa kanilang nararamdaman sa oras na ito. Bumaba ang lahat sa kinatatayuan at naghanda para makita ng malapitan ang sitwasyon ng dalawang sasakyan. Kahit na ang mga nakatataas ng Volkswagen at Jide ay may mga pangit na ekspresyon, kailangan nilang sundan sila pababa. Nais din nilang makita ang huling resulta. Nang makababa ang lahat mula sa kinatatayuan at malinaw na nakita ang sitwasyon, silang lahat ay sumipsip ng malamig na hangin. Puno ng gulat ang kanilang mga mata. Iba kasi talaga ang sitwasyon ng dalawang sasakyan sa panahong ito. Hindi lang tumagilid ang sasakyan ng mga tao, diretso ring na flat ang front hood. Nalaglag ang isa sa mga gulong ng sasakyan, at na-deform din ang katawan ng sasakyan. Tungkol naman sa front row ng sasakyan, dahil sa malaking impact, nabawasan din ang espasyo.
Bagamat na-activate ang airbag, mukhang hindi ito masyadong epektibo. Sa oras na ito, nagkapira-piraso na ang dummy sa loob. Obviously, sa banggaan kanina lang, grabe ang sugat niya. Kung totoong tao ito, malamang namamatay siya o masugatan ng husto. Sa kabilang banda, ang space-time na kotse ay ibang kwento. Hindi ito tumaob ngayon lang. Bukod dito, ang kotse ay talagang walang malaking lugar ng pinsala. May mga kaunting gasgas lang. Dahil sa malaking impact, na-activate din ang airbag. Gayunpaman, ang dummy sa loob ay ganap na maayos. Nakaupo pa rin siya ng tuwid sa loob. Matapos makita ang eksenang ito, lahat ay natigilan. Dapat malaman ng isang tao na ang bilis ng dalawang sasakyan ngayon ay tiyak na higit sa 200 kilometro bawat oras. Sa sobrang bilis, hindi nakataka-taka na maging ganito ang sasakyan ng mga tao. Maging ang kanilang sasakyan ay mapupunta sa ganito. Gayunpaman, ang talagang nakakagulat ay ang space-time na kotse ay talagang walang masyadong pinsala. Maayos din ang tao sa loob. Ito ang talagang nakakagulat. Ang mga nakatataas ng Volkswagen at GD ay nagkaroon ng sobrang pangit na mga ekspresyon sa oras na ito, lalo na kapag ang mga nakapaligid na reporter ay natapos na kumuha ng mga larawan ng dalawang kotse at pagkatapos ay kumuha ng litrato sa kanilang dalawa. Nakaramdam sila ng pagkasuklam na para silang nakalunok ng langaw. Hindi ka panipaniwala, ito ay talagang hindi ka panipaniwala. Sunod-sunod na sigaw ng mga tao. Sa paligid, dapat malaman ng isang tao na sa isang sitwasyon kung saan ang bilis ay mas mababa sa 100 kilometro bawat oras, ang isang banggaan ay maaaring maging sanhi ng malaking bahagi ng sasakyan na masira. Ngayon lang, mahigit 200 kilometro kada oras ang takbo ng dalawang sasakyan. Maaaring isipin ng isa ang mga kahihinatnan ng isang banggaan. Kahit na ang Volkswagen na kotse ay malubhang nasira, kung ihahambing sa ibang mga kumpanya, ang pagganap ng Volkswagen na kotse ay talagang napakahusay. Gayunpaman, ngayon na ang Volkswagen na kotse ay inihambing sa space-time na kotse, ito ay agad na dehado. Wala sila sa parehong klase ng timbang. Ang isa ay parang langgam, at ang isa naman ay parang elepante. Walang kahirap-hirap na sinira ng elepante ang langgam. Masyadong halata ang pagkakaiba. Paano na, Young Master GD? Sa tingin mo ba ay peke ang dating data ng kumpanya natin? Pumunta si Huang Feng sa harap ni GD at nagtanong. Nagpatuloy ang pagkuha ng litrato ng mga reporter sa kanilang dalawa. Kinuha rin nila ang mga larawan ng mga nakatataas ng Volkswagen sa tabi ni GD, na nagpahiya sa kanila. Ang mga nakatataas ng Volkswagen ay labis na nanghinayang. Bakit ngayon lang siya nagkaroon ng brain cramp? Bakit siya pumayag na makipagkumpetensya kay Huang Feng? Ito ay ganap na naghahanap ng gulo para sa kanyang sarili. Kung walang kompetisyon, kahit na mali talaga ang kalidad at kaligtasan ng sasakyan ng Spacetime Company, hindi magiging kasing laki ngayon ang epekto sa sasakyan ng kanyang kumpanya. Ang Spacetime na sasakyan ay makakaapekto sa buong industriya ng sasakyan, at siya lang ang ita-target nito. Ngayon, halatang iba na. Sa hinaharap, kapag narinig ng mga tao ang tungkol sa kaligtasan ng Spacetime na kotse, sasabihin nila na ito ay isang pag-iral na ganap na durog sa Volkswagen na kotse. Hindi nila ihahambing ang Spacetime na kotse sa mga kotse ng ibang mga kumpanya. Sa hinaharap, ang kotse ng kanyang kumpanya ay palaging umiiral bilang isang negatibong halimbawa. Nang tanungin ito ni Huang Feng kay GD, naging pula ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay malapit ng magluwa, ngunit wala siyang magawa kay Huang Feng. Ito ay dahil sa kompetisyon ngayon. Hanggat ang isa ay hindi bulag, makikita nila na ang Spacetime na kotse ay ganap na mas mahusay kaysa sa Volkswagen na kotse. Hindi man niya aminin ay walang kwenta. Paano ito posible? Paano siya makakagawa ng ganoon kagandang sasakyan? Ito ay peke, ito ay dapat na peke. Umuungol si GD sa kanyang puso, ngunit hindi ito makapagsalita ng isang salita ng malakas. Young Master GD, huwag mong kalimutan ang ipinangako mo noon. Inaasahan ko ang performance ni Young Master GD bukas. Nagpatuloy si Huang Feng sa pag-atake. Huang Feng, huwag kang masyadong magmalaki. Makikita natin. Sa wakas ay hindi na ito napigilan ni GD. Kahit sa harap ng mga reporter ay hindi niya itinago ang kanyang iniisip. Well, maghihintay ako, sabi ni Huang Feng. Humph, malamig na ngumuso si GD.
Nag-wave siya ng kamay at umalis. Ngayong natalo na siya, wala nang silbi ang sasabihin niya. Wala siyang tiwala. Kahit anong sabihin niya, pagtatawanan lang siya ng iba. Mabuti pang umalis kaagad. Galit na galit si Jade. Ngunit nang maisip niya ang mga taong nakausap niya kahapon, dapat ay darating na sila kaagad. Gumaan agad ang pakiramdam niya. Lumingon siya at tumingin kay Huang Feng na napapaligiran ng mga tao. Ngumisi siya at sinabi sa sarili, ipagmalaki mo ang iyong sarili. Wala ka na ring maraming araw para mabuhay. Pagkasabi nun ay hindi na tumuloy si Jade. Lumayo siya sa nakakahiyang lugar na ito. Sa oras na ito, si Huang Feng ay napapaligiran ng mga tao. May mga reporter at iba pang tagagawa ng sasakyan. Lahat ay curious tungkol sa kotse ng kumpanya ni Huang Feng. Anong uri ng kotse iyon? Kabanata 1695. Dati, talagang ipinakilala ni Tang Jia ang higit sa kalahati ng space-time na kotse. Gayunpaman, sa oras na iyon, lahat ay hindi naniniwala sa mga salita ni Tang Jia, kaya natural, hindi sila seryosong nakikinig. Ngayon, pagkatapos makumpirma na totoo ang sinabi ni Tang Jia noon, mas naging interesado sila sa space-time na sasakyan. Sa makatuwid, nais nilang malaman ang higit pang impormasyon tungkol sa space-time na kotse. Lalo na yung mga reporter, pumunta sila dito para magulat tungkol sa mga pinakabagong sasakyan ng iba't ibang mga tagagawa ng kotse. Biglang lumitaw ang isang space-time na kotse, at ang teknolohiya nito ay nauna sa iba pang mga tagagawa ng kotse. Higit sa lahat, ito ay isang ganap na domestic car manufacturer. Siyempre, mas naging interesado sila. Karamihan sa mga reporter na ito ay mga Chinese reporter. Marami sa kanila ang matagal nang nasa industriyang ito. Natural, marami silang alam tungkol sa industriyang ito. Mas alam din nila kaysa sa mga ordinaryong tao kung gaano kababa ang mga domestic na kotse sa harap ng mga dayuhang kotse, kahit na mga joint venture na kotse. Walang paraan upang ihambing ang teknikal na pagganap. Kahit na gusto ng mga reporter na ito na makahanap ng punto para purihin ang mga domestic na kotse, mahirap gawin ito. Dati, sa naturang car exhibition, inggit lang ang pakikipanayam nila sa mga foreign car manufacturer. Walang gaanong sinabi ang mga domestic car sa exhibit na ito, at hindi sila binigyan ng pansin. Ngunit ngayon, ang sitwasyon ay sa wakas ay nagbago. Si Huang Feng, ang taong lumikha ng isang himala sa merkado ng pelikula, ay naglalaro pa rin pagdating sa merkado ng sasakyan. Ang kanyang time-space car ay namumukod tangi sa maraming sikat na kotse, na agad na tinalo ang iba pang mga kotse, kabilang ang mga sikat na dayuhang tatak, at naging sentro ng atensyon ng lahat. Dahil dito, mas nasasabik ang mga reporter na ito kaysa kay Huang Feng mismo. Sa wakas ay makapanayam na nila ang sasakyan ng kanilang sariling bansa, at hindi nila kailangang mainggit sa mga sasakyan ng ibang tao. Maraming mga reporter ang nag-isip ng mga salita ng papuri sa kanilang mga puso, at handa silang purihin ang space-time na sasakyan sa mga sumusunod na ulat. Ito ay dahil napagpasyahan na nila na ang layunin at focus ng ulat ng eksibisyon na ito ay pangunahing nakatutok sa space-time na sasakyan, at hindi sa mga dayuhang sasakyan o joint venture na sasakyan sa nakaraan. Sa makatuwid, kailangan na nilang malaman ang higit pa tungkol sa space-time na kotse, at mas marami ang mas mahusay. Dahil dito, tuwang-tuwa ang mga reporter na ito. Itinaas nila ang kanilang mga mikropono at pinalibutan sina Huang Feng at Tang Jia sa gitna. Sunod-sunod na tanong. Hindi man lang marinig ni Huang Feng at Tang Jia ang itinatanong ng mga taong ito. Tumahimik ka, tumahimik ka. Ikan-away ni Huang Feng ang kanyang kamay at sumenyas na tumahimik ang lahat. Palihim pa niyang ginamit ang kanyang panloob na enerhiya para iwaksi ang ilan sa mga reporter sa paligid niya. Masyadong baliw ang mga reporter na ito. Hindi na kinaya ni Huang Feng. Nang marinig ang mga salita ni Huang Feng, bahagyang tumahimik ang mga reporter. Nakatitig silang lahat kay Huang Feng, gustong makita kung ano ang sasabihin niya. Bawat salitang sinabi ni Huang Feng ngayon ay napakakapakipakinabang na impormasyon sa kanya. Lahat, naantala kami ng isang walang galang na tao kanina, kaya hindi natapos ni President Tang ang kanyang pagpapakilala sa mga sasakyan ng aming kumpanya. Ngayon, itutuloy niya ang kanyang pagpapakilala. Kung interesado ka, maaari mong pakinggan ito. Siyempre, kung hindi ka naniniwala kay President Tang, maaari.
Mung tanungin siya, ngunit sa palagay ko ay mas mabuting maghintay hanggang matapos si Pangulong Tang, sabi ni Huang Feng. Walang problema, walang problema. Mangyaring magpatuloy, Pangulong Tang. Tama, kasalanan ng lalaking yun. Wala man lang manners at nakialam sa iba. Sunod-sunod na sabi ng maraming reporters. Malinaw, lahat sila ay gustong malaman ng higit patungkol sa space-time na kotse. Si Jide, ang taong hamarang sa pagsasalita ni Tang Jia, ay natural na nag-iwan ng masamang impresyon sa lahat. Nagpakita rin ng interes ang iba pang mga tagagawa ng kotse. Interesado na sila ngayon sa space-time na kotse. May kutob sila na ang space-time car, na biglang lumitaw bilang isang maitim na kabayo, ay magiging isang malakas na kalaban sa hinaharap. Sa makatuwid, kailangan na nilang malaman ang higit pa tungkol sa kumpanyang ito upang mas mahusay nilang makitungo sa space-time na sasakyan sa hinaharap. Ngayon, ang mga taong nasa pinaka-awkward na posisyon ay ang mga nakatataas ng common automobile. Parang bangungot sa kanila ang nangyari kanina. Ang space-time na sasakyan ay nakakuha ng labis na atensyon sa pamamagitan ng pagtapak sa kanilang mga bangkay. Hindi nila alam kung bakit ngayon lang nagkagulo ang utak nila, pero sumang-ayon talaga sila sa sinabi ni Jide. Malinaw nilang alam na ang taong ito ay hindi masyadong maaasahan kapag gumawa siya ng mga bagay. Ngayong natalo sila sa kompetisyon, nawalan na rin sila ng mukha. Si Jide ay maaaring lumayo lamang, ngunit hindi sila maaaring lumayo lamang tulad ni Jide. Kung gagawin nila iyon, mas lalo silang mapapahiya. Ni hindi nila alam kung ano ang isusulat ng mga reporter tungkol dito. Sa makatuwid, ang senior management ng Minmin Automobile ay maaari lamang manatili dito ng hindi maganda. Kasabay nito, interesado rin siya sa space-time na kotse. Nais niyang malaman ng higit pa tungkol sa sitwasyon. Ang dahilan kung bakit siya naging dehado noon ay dahil hindi niya maintindihan ang sitwasyon ng kanyang kalaban. Nakinig lang siya sa mga salita ni Jide, kaya sa huli, dehado siya. Nang makitang nakatingin sa kanya ang lahat, hindi na kinabahan si Tang Jie sa pagkakataong ito, dahil napakalinaw ng kompetisyon ngayon. Ang mga kotse na ginawa ng kanyang kumpanya ay hindi masama kahit na napakahusay. Iniisip kung paano hindi siya pinaniwalaan ng mga lalaking ito ngayon, ngunit ngayon ay nakatingin na sila sa kanya ng may pag-asa, nakaramdam si Tang Jie ng isang pakiramdam ng kadakilaan. Mas naging confident pa siya. Tumingin si Tang Jie sa mga tao at nakangiting sinabi, sa totoo lang, nasabi ko na ang karamihan sa gusto kong sabihin. May isang huling bagay lang na hindi ko nasabi. Lahat ay nagtaas ng tenga, gustong marinig kung ano ang sasabihin ni Tang Jie. The last point is the trump card of our company. What I said before is nothing compared to the last point. Sabi ni Tang Jie, nagkaroon ng kaguluhan sa karamihan. Bakas sa mukha nila ang pagkabigla at pagdududa. Ang mga bagay na ipinakilala lamang ni Tang Jie ay nakakagulat na. Ang lahat ng mga estatistika ay nauna sa mga kotse ng iba pang mga tatak. Bagamat marami sa kanila ang hindi ma-verify, sa mga tuntunin ng kaligtasan, sila ay talagang mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong sasakyan ng mga tao. Hindi may kakaila iyon. Ngunit ngayon, sinasabi ni Tang Jie na ang lahat ng mga bagay na sinabi niya noon ay wala. Ito ay lubhang nakakabigla. Ang iyong iba't ibang mga pagtatanghal ay higit na mas mahusay kaysa sa amin. Ngunit ngayon ay sinasabi mo na ang lahat ng ito ay wala. Kung gayon ano ang mga sasakyan na ginawa ng aming kumpanya. Nagmura ang lahat sa kanilang puso, ngunit wala silang sinabi sa labas. Hinihintay nilang ihayag ni Tang Jie ang huling sagot. Nasiyahan si Tang Jie nang makita niya. Ang nagulat na mga ekspresyon ng mga tao sa ibaba. Anya, hindi ako nagmamalaki. Malalaman mo sa lalong madaling panahon kung nagsasabi ako ng totoo. Ito ay isang revolusyonaryong pagbabago. Pagkatapos sabihin iyon, sinenyasan ni Tang Jie ang mga tao sa ibaba na magmaneho ng isa pang space-time na sasakyan. Gayunpaman, ang bahagyang ikinagulat ni na Tang Jie at Huang Feng ay ang driver sa pagkakataong ito ay ang modelong nakita nila noon. Gayunpaman, walang sinabi sina Huang Feng at Tang Jie. Matapos kumpirmahin na alam na ng modelo kung paano paandarin ang kotse, hindi sila nagmungkahi na palitan siya. Sa katunayan, labis na nabigla ang modelo. Nang malaman niya ang tungkol sa pag-andar ng kotse na ito, nagulat siya. Ilang beses na siyang naging modelo ng kotse, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganitong sasakyan.
Kaya naman, nang malaman niyang kailangan ni Tang Jia at ng iba pa ang driver, nagboluntaryo siyang gawin ito. Sa kabutihang palad, sina Huang Feng at Tang Jia ay walang intensyon na palitan siya, na nagpagaan sa kanyang pakiramdam. Lahat, bantayan mong mabuti. Isang himala ang malapit ng mangyari. Sabi ni Tang Jia. Ang ilan sa mga tao sa ibaba ay ngumuso sa sinabi ni Tang Jia. Naramdaman nila na sadyang nililihim niya ang mga bagay-bagay. Kahit na nakabuo ka ng isang partikular na function, hindi ito isang malaking deal. Hindi sila masyadong malayo sa likod. Kailangan bang palakihin ng labis? Gayunpaman, sa nakaraang halimbawa ni Jade, walang nagsalita. Gusto nilang makita kung ano ang ginagawa ni Tang Jia at ng space-time na sasakyan. Nang makitang tumanggo si Tang Jia sa kanya, huminga ng malalim ang modelo ng kotse at pagkatapos ay mahusay na pinaandar ang kotse. Pagkatapos, sa ilalim ng nagtatakang mga tingin ng karamihan, ang space-time na sasakyan ay talagang lumipad. Lumipad talaga, walang mga crane sa paligid. Parang helicopter ang sasakyan. Umalis ito on the spot. Tsaka parang mas relaxed pa. Habang lumalaki ang distansya sa pagitan ng sasakyan at lupa, lumalawak din ang mga bibig ng mga tao. Ang ilang mga tao ay hindi sinasadya na kinusot ang kanilang mga mata, iniisip kung mali ba ang kanilang nakita. Gayunpaman, sa katunayan, ang mga taong naruroon ay hindi mali ang nakita. Ang space-time na sasakyan ay talagang lumipad. Bukod dito, ito ay nagmamaneho sa hangin, kabilang ang pagsisimula, pagpapabilis, pagpepreno, at iba pa. Wala itong pinagkaiba sa pagmamaneho sa kalsada. Parang may invisible na daan sa ilalim ng sasakyan. Ito, paano ito posible? Hindi naman ako niloloko ng mata ko, diba? Lumipad talaga ang sasakyan na iyon. Panipi, this is incredible. It's really incredible. Nabuo ba talaga ang teknolohiyang ito? Matapos bumalik sa katinuan ang mga tao, bigla na lang silang nag-usap tungkol dito. Nakatutok ang kanilang mga mata sa sasakyan sa ere, ayaw umalis kahit isang segundo. Puno ng pagkamangha ang kanilang mga mata. Lalong diretso ang mga reporter. Itinutok nila ang mga kamera sa kanilang mga kamay sa kotse at nagpatuloy sa pagkuha ng mga larawan. Para bang libre nilang iniaabot ang kanilang mga papel. Nagkatinginan sina Huang Feng at Tang Jia at ngumiti ng may kasiyahan. Ito ang gusto nilang epekto. Mukhang nagtagumpay sila. Matapos magmaneho sa hangin ng ilang sandali, mahusay na inilagay ng modelo ang kotse sa lupa. Paglapag ng sasakyan, pinalibutan ito ng grupo ng mga tao at patuloy na naghahanap. Hindi nila gustong makaligtaan ng isang detalye. Kabanata 1696. Sa katunayan, kahit na ang pagganap ng space-time car na ipinakilala ni Tang Jia noon ay nakakagulat, ito ay katanggap-tanggap pa rin sa isang tiyak na lawak. Bagamat ang pagganap ng space-time car ay nauna sa iba pang mga tatak ng kotse, hindi ito gaanong nauuna. Sa madaling salita, ang lahat ay kailangang magtrabaho ng husto upang makahabol sa loob ng isang panahon. Kahit na mahirap, hindi ito imposible. Gayunpaman, iba ang teknolohiyang ito ng levitation. Masasabing ito ay isang teknolohiya sa paggawa ng panahon, at ito ay nangunguna sa ibang mga tatak ng kotse. Ang mga lumahok sa eksibisyong ito ay pawang mga malalaking tatak ng kotse, parehong domestic at dayuhan. Imposibleng sabihin na hindi nila pinag-aralan ang teknolohiya ng levitation. Gayunpaman, ang kanilang pananaliksik ay nasa yugto pa rin ng disenyo, o sa halip, sa yugto ng laboratorio. Sa oras na ito, si Huang Feng at ang iba pa ay biglang naglabas ng isang mature na levitation technology, at nakagawa na sila ng kotse. Ang puwang ay masyadong halata at masyadong malaki. Kung totoo ang data ng pagganap mula noon, ang space-time car ay maaaring mas maaga ng 5 o 6 na taon kaysa sa iba pang mga tatak ng kotse, at may pag-asa pa ring makahabol. Gayunpaman, pagkatapos lumabas ang teknolohiyang ito ng levitation, naunawaan ng mga upper echelon ng maraming mga tatak ng kotse na imposibleng maabot ang teknolohiya ng space-time car sa maikling panahon. Ito ay dahil ang teknolohiyang ito lamang ang nagpanguna sa space-time car sa iba pang mga tatak ng kotse nang hindi bababa sa 10 hanggang 20 taon. Masyadong malaki ang puwang na ito, napakalaki kaya nawalan ng pag-asa ang mga tao.
Sa oras na ito, naunawaan ng lahat kung bakit sinabi ni Tang Jia na ang data ng pagganap mula noon ay walang halaga kumpara sa huling punto. Lumalabas na hindi nagsisinungaling si Tang Jia. Totoo ang sinabi niya, kahit na ang nakaraang teknolohiya ay kahanga-hanga, ito ay talagang walang kumpara sa huling punto. Ang mga reporter ng Huaxia ang pinaka-nasasabik sa oras na ito. Sila ay nasa industriyang ito sa loob ng maraming taon, at nagulat sila ng mga balita tungkol sa industriya ng sasakyan sa loob ng maraming taon. Natural, naunawaan nila ang kasalukuyang sitwasyon ng industriya ng sasakyan, at naunawaan din nila kung ano ang ibig sabihin ng hitsura ng teknolohiyang space-time car. Alam nilang lahat na pinag-aaralan ng mga tatak ng kotse mula sa iba't ibang bansa ang teknolohiyang ito ng levitation. Minsan, naiinggit sila kung aling tatak ng kotse ng bansa ang makakamit ang makasaysayang gawang ito sa huli. Gayunpaman, kahit gaano pa nila iniisip, hindi nila naisip na ito ay Huaxia. Ang industriya ng sasakyan ng China ay malayo sa ibang mga bansa, lalo na ang Germany, US, at Japan. Nauna sila ng ilang dekada sa China sa pagpapaunlad ng kanilang industriya ng sasakyan. Kaya naman hindi sila naglakas loob na isipin na ang China ang unang mag-produce ng levitation technology. Imposible naman. Pero ngayon, ginawang posible ng space-time car ang imposible. Kung ang space-time car ang nagsabi nito, tiyak na hindi maniniwala ang mga reporter na ito. Ngunit ngayong nasa harapan na nila ang totoong bagay, hindi ito maaaring peke. Talagang ginawa nila ito. Nanginginig ang ilang reporter habang kumukuha ng litrato. Ang ilan sa kanila ay may luha pa sa kanilang mga mata. Sa napakaraming taon, sila, ang mga inchik, ay minamalas sa industriyang ito. Sapat na ang kanilang paghihirap. Noon pa man, sila ang nakakahabol. Maging ang mga tulad nilang reporter na namamahala sa industriyang ito ay madalas na napahiya at hindi nagustuhan. Ngunit ngayon, dahil sa hitsura ng space-time na kotse, ang lahat ay iba. Hindi na sila nahuhuli, sila ang nangunguna. Bukod dito, marami siyang nangunguna. Nauuna siya kaya ang tingin lang ng iba sa kanya. Natatakot ako na ang industriya ng sasakyan ay magbabago. Bumantong hininga ang isang senior reporter na namumula ang mga mata. Tama, magbabago ito, hindi lamang sa China, kundi pati na rin sa ibang bansa. Sa wakas ay may pagkakataon na ang ating mga sasakyang Chino na makapasok sa internasyonal na merkado. Sabi ng isa pang reporter, hindi sila bobo, hindi gaanong mga reporter ang bobo. Ang space-time car ni Huang Feng ay biglang lumitaw sa exhibit na ito at tiyak na makakatanggap ng atensyon mula sa iba't ibang partido. Dahil sa pangyayaring ito, ang space-time car ay tiyak na magsisimula ng pagkahumaling sa China. Ito ay dahil, sa isang tiyak na lawak, ang space-time car ay ang pagmamalaki ng bansa, ang pagmamalaki ng mga inchik. Siguradong magiging sikat ito sa China. Ang mga reporter na tulad nila ay itutulak din ng space-time car na ito. Ito ay isang bagay na tiyak nilang gagawin. Dahil sa teknolohiya ng levitation at sa mga nakaraang tagapagpahiwatig ng pagganap, hindi masyadong nakakagulat para sa space-time car na pumunta sa ibang bansa. Sa katunayan, ito ay magiging isang napaka-normal na bagay. Bukod dito, sa pagkakataong ito, magiging iba ito sa mga sasakyang Chino noong nakaraan. Sa pagkakataong ito, ganap na itong nasa posisyon ng isang hari. Malugod din itong tatanggapin sa ibang mga bansa. Hindi madali. After so many years, we finally have such a divine car in China, another reporter said. Oo, isang banal na kotse. Ang space-time car na ito ay maaaring ma-rate bilang isang banal na kotse. Hindi, kailangan kong gumawa ng isang espesyal na ulat para sa kotse na ito ngayon. Dapat kong ipakilala ito ng detalyado at ipaalam sa lahat ang tungkol dito. Oo, gusto ko rin magsulat. Ibilang mo ako. Maraming Chinese reporter ang nag-echo. Tuwang-tuwa sila sa oras na ito. Napakahirap para sa kanila na agad na magsulat ng ilang milyong salita upang purihin ang space-time car. Sa kanilang opinyon, kahit ilang milyong salita ay hindi sapat upang ipahayag ang kanilang pananabik. Tuwang-tuwa ang mga Chinese reporter, at medyo naiingit ang mga foreign reporter.
Noong nakaraan, sila ang mga pangunahing tauhan ng naturang mga ekshibisyon, at ang mga Chinese reporter ay maaari lamang sumunod. Walang gaanong pagkakataon para magtanong sila. Sino ang nagtanong sa mga sasakyang Chino na napakasama? Gayunpaman, sa pagkakataong ito, itong space-time car na lumitaw ng wala saan ay nagbago ng lahat. Binaligtad nito ang mga tungkulin ng magkabilang panig. Ang mga inchik ay biglang naging sentro ng eksibisyong ito at pinagtutuunan ng pansin. Kasabay nito, itinaas din nito ang katayuan ng mga Chinese reporter. What the hell? Hindi ba pinag-aaralan ng mga Chinese car manufacturer ang levitation technology? Paano nila hahayaan muna ang isang kumpanyang Chino na bumuo nito? Panipi, tama, nasa likod natin ang teknolohiyang Chino. Paano nila mapapaunlad ang teknolohiyang ito ng isang hakbang sa unahan natin? Yung D**man car manufacturers ay nagpahiya sa bansa. Dapat silang lahat ay gumawa ng sipuko. Isa-isang nagalit ang mga dayuhang reporter, ngunit hindi sila nang ahas na huminto. Nagpatuloy sila sa pagkuha ng mga larawan ng space-time car. Mga reporter sila, kahit na hindi sila masaya, kailangan nilang alalahanin ang kanilang layunin at misyon. Hindi nila maaaring baliwalain ang ganoong kalaking balita dahil sa kanilang personal na damdamin. Naunawaan din ng mga reporter na ito na kahit hindi nila ito iniulat, iba pang reporter ang magre-report nito. Pagkatapos ng araw na ito, kakalat sa buong mundo ang balita ng space-time car ng China na gumawa ng mga hover car. Ito ay balita na hindi may tatago sa lahat. Kung hindi nila ito iniulat, ito ay kanilang pagpapabees sa tungkulin. Ang naghihintay sa kanila ay ang sisihin ng kanilang nakatataas. Ang iba pang mga tagagawa ng kotse ay may iba't ibang damdamin sa kanilang mga puso, ngunit karamihan sa kanila ay hindi naniniwala at nagseselos. Maging ang mga gumagawa ng sasakyang Chino ay pareho. Pagkatapos ng lahat, ang space-time car ni Huangfeng ay tiyak na unang kukuha sa merkado ng China. Sa makatuwid, ang mga tagagawa ng sasakyang Chino ay sasagutin ang bigat ng space-time car ni Huangfeng. Hindi nila akalain na kayang labanan ng kanilang mga sasakyan ang space-time car. Sa makatuwid, ang kanilang mga puso ay mapait at kahit na naninibugho, ngunit ito ay walang silbi. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon marami sa kanila ang nakaisip nito. Gayunpaman, kahit na walang space-time car, ang merkado ng kotse ng China ay manggana sa mga dayuhang kotse. Maliit na bahagi lang ng palengke ang kaya nilang pagmamayari. Sa makatuwid, ang kotse ni Huangfeng na sumasakop sa merkado ng China ay may limitadong epekto sa kanila. Bukod dito, kung ang space-time na sasakyan ni Huangfeng ay maaaring pukawin ang pambansang damdamin sa China, at hayaan ng mga tao na magkaroon ng lakas ng loob na gumamit ng mga sasakyang Chino, ito ay magiging isang magandang bagay para sa iba pang mga tagagawa ng kotse ng China. Sa makatuwid, pagkatapos pag-isipang mabuti, lahat sila ay bumati kina Huangfeng at Tang Jia. Para naman sa mga dayuhang tagagawa ng kotse, wala sila sa mood ngayon. Noon pa man ay mababa ang tingin nila sa mga sasakyang Chino, ngunit ngayon, lumitaw ang gayong halimaw. Sa sobrang lakas ng kalaban, may premonition sila na magkakaroon ng market war sa buong mundo. At ang kanilang kalaban, ang space-time car, ay paparating ng may panganib. Napakabigat ng puso ng mga tagagawa ng sasakyan na ito. Hindi nila alam kung kakayanin nila ang pag-atake ng space-time car. At ngayon, ang nakaramdam ng pinakamapait sa kanyang puso ay walang iba kundi ang mga nakatataas sa Renman Automobile. Nang makita niyang lumipad ang space-time car, nakaramdam siya ng matinding pagkadismaya. Kung iisipin, gusto niya talagang makipagkompetensya sa space-time car, nakaramdam agad siya ng katuwaan. Ngayon lang niya nalaman na hindi magka-level ang dalawa. Nauna sa kanya ang kabilang partido. Ito ay isang malakas na kalaban. Ang mga nakatataas ng Renman Automobile ay bumulong sa kanilang sarili. Pagkatapos, sumimangot siya dahil alam niyang may conflict sa pagitan ni Huangfeng at Jide. Sa kaibahan, tiyak na walang magandang impresyon si Huangfeng sa Renman Automobile. Sa ganitong paraan, magiging napakahirap ang pagtutulungan ng dalawang panig.
Noong una, gusto niyang makipag-usap kay Huang Feng para ayusin ang mga tao ng kanyang kumpanya na pumunta sa space-time car para mag-aral at matuto. Pero ngayon, parang napakahirap. Sakit sa ulo. Ang karakter ni Jide ay nagkakagulo sa kung saan-saan sa China. Hindi ko akalain na kapag nag-abroad siya, ma-provoke niya ang isang nakakatakot na tao. Ang mga nakatataas ng Renman Automobile ay bumulong sa kanilang sarili, na nakakunot ang noo. Kabanata 1697. Si Huang Feng ay natural na wala sa mood na isipin ang tungkol sa Volkswagen o Jide. Ito ay dahil muli siyang napalibutan. This time, hindi lang mga reporter ang nakapaligid sa kanya. Maging ang mga domestic at foreign car manufacturer ay nakapaligid sa kanya. Gusto nilang makipag-ugnayan sa kanya at mapalapit sa kanya. Sinabi pa ng opisyal mula sa Shanghai on the spot na aayusin niya ang kanyang mga subordinate na piliin lamang ang Spacetime Motors kapag bibili ng mga sasakyan sa hinaharap. Si Huang Feng ay natural na nasisiyahan sa balitang ito. Bagamat ang kanyang target ay ang dagat ng mga bituin, ang unang bagay na kailangan niyang gawin ay ang sakupin ang domestic market. Kung makakakuha siya ng ilang mga order mula sa gobyerno, ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang para sa pag-unlad ng kumpanya. Tumingin lang sa Volkswagen. Tinatahak nila ang rutang ito. Sa katunayan, ayon sa kaalaman ni Huang Feng, ang mga benta ng Volkswagen sa kanilang sariling bansa ay hindi ang pinakamahusay. Kung ikukumpara sa maraming iba pang mga modelo ng kotse, ang mga benta ng Volkswagen ay ang pinakamahusay sa China. Ito ay dahil pinili nila ang rutang ito. Bukod dito, nagtagumpay sila sa paggawa nito. Iyon ang dahilan kung bakit sila nasa kasalukuyang sitwasyon. Gusto rin ni Huang Feng na tahakin ang rutang ito ngayon. Bagaman hindi ito eksaktong pareho, ang pangkalahatang pagkakaiba ay hindi malaki. Sa makatuwid, ngayong nasa kanya na ang pangako ng opisyal ng Shanghai, napakasaya ni Huang Feng. Bukod dito, alam din niya na ang kanyang kasalukuyang pinakamalaking kakompetensya ay ang Volkswagen. Malaki pa rin ang pakinabang sa kanya ng nakaraang kompetisyon. Ito ay isang direktang banggaan sa pagitan ng dalawang tatak ng kotse, at siya ay ganap na nanalo. Sa hinaharap, kapag bumili ang mga mamimili ng mga kotse, ito ay isang napakakarapat-dapat na sanggunian. Speaking of which, kailangan ko pa ring pasalamatan si Jide, naisip ni Huang Feng sa kanyang puso. Kung hindi lang naiinip na tumalon si Jide, hindi siya makakagalaw sa sasakyan ng taong iyon. Kung ginawa niya iyon, maaaring magdulot ng kaguluhan ang kanyang sasakyan, ngunit tiyak na mas malala ang epekto nito kaysa ngayon. Paano magiging mas mahusay na manalo ng direkta sa isang kompetisyon? Kung alam ni Jide na nagpapasalamat si Huang Feng sa kanya, magagalit siya ng gusto na samuka siya ng dugo. Gayunpaman, walang nakakaalam kung si Jide ay nagsuka ng dugo o hindi, ngunit ang mga nakatataas sa Min Automobile ay nasa bingit ng pagsusuka ng dugo. Narinig din nila ang pangako ng opisyal ng Shanghai kay Huang Feng. Kailangang malaman ng isa na ang kabilang partido ay gumagamit ng sasakyan ng kanilang kumpanya noon, ngunit ngayon ay direktang lumipat sila sa paggamit ng space-time car ng kumpanya ni Huang Feng. Ito ay malinaw na hindi magandang balita para sa kanilang kumpanya. Ang mas nakakatakot ay ang mga nakatataas ng Volkswagen ay may premonition na ito ay simula pa lamang. Sa hinaharap, magkakaroon ng higit pang mga departamentong bibili ng mga space-time na kotse, sa halip na ang kanilang mga etnikong sasakyan. Bagamat katatapos lang nilang matalo sa kompetisyon, hindi ito masyadong pinapansin ng mga nakatataas ng Volkswagen. Gayunpaman, sa hitsura nito ngayon, ang epekto nito ay napakalaki pa rin. Kapag ang mga tao mula sa departamento ng gobyerno ay bumili ng mga kotse, karaniwang hindi nila isinasaalang-alang ang ratio ng cost-performance. Ang pinaka-hinahangad nila ay karaniwang kaligtasan. Ngayon, sa paghahambing ng kaligtasan, ang space-time na kotse ay ganap na natalo ang kanilang sariling Volkswagen. Ano kaya ang iisipin ng kabilang partido? Anong uri ng pagpili ang gagawin nila? Isipin mo na lang at alamin mo ang kahihinatnan. Niloko tayo ng bastos na yun Jide. Sabi ng mga higher-up ng Volkswagen. Kung ang nakaraang kompetisyon ay hindi nangyari, kahit na ang pagganap ng space-time na kotse ay mahusay, ang Volkswagen ay maaari pa ring makipag-ugnayan sa publiko.
Ang huling resulta ay hindi nangangahulugang pagkatalo ng kanilang panig. Ngayon, sa kompetisyon, binigyan nila ang iba ng intuitive na paghuhusga. Sa ganitong paraan, kahit gaano pa nila ipaliwanag, ito ay magiging walang saysay. Ang katotohanan ay mas mahusay kaysa sa mga salita. Alam ng lahat na kahit gaano pa nila sabihin, hindi ito kapanipaniwala gaya ng mga katotohanan. Gustong patayin ng mga nakatataas ng Volkswagen si Jide ngayon. Masusuka na sila ng dugo. Sa kabutihang palad, ang focus ng atensyon ng lahat ay nasa Huangfeng at Tang Jia. Walang dumating para maghanap ng gulo sa kanya. Kung hindi, maaaring direktang samuka siya ng dugo. Sa ikalawang bahagi ng eksibisyon, sina Huangfeng at Tang Jia ang naging focus ng audience. Pawang nakadirekta sa kanilang dalawa ang mga tanong ng mga reporter. Bagaman hindi nasisiyahan ng iba pang mga tagagawa ng kotse, wala silang magagawa. Sino ang nagtanong sa kanilang mga sasakyan na maging mas mababa sa kotse ni Huangfeng? Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nakalaya sina Huangfeng at Tang Jia mula sa pagkakasalubong ng mga mamamahayag. Nasabi na nila kung ano ang kailangan nilang sabihin at ginawa ang kailangan nilang gawin. Ang susunod na hakbang ay upang makita ang reaksyon ng merkado pagkatapos mailantad ang balita. Ang bilis ng mga reporter na ito ay hindi dapat maliitin. Pagkaalis sa lugar ng eksibisyon, isa-isa silang bumalik upang magsulat ng isang maneskrito at pagkatapos ay isumite ito sa punong editor para sa pagsusuri. Inaasahan nilang may padala ito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng lahat, ito ay pasabog na balita. Tiyak na magkakaroon ng maraming ulat sa media. Kung sila ay huli, sila ay mahuhuli. Matapos kumpirmahin ng editor-in-chief ng media ang balita ng paulit-ulit, agad silang pumayag na ipadala ang balita. Kung maaantala ang naturang balita, malaking kawalan. Sa makatuwid, bago magtanghali, isang website pagkatapos ng isa pang iniulat ang pinakabagong mga balita ng eksibisyon. Siyempre, sa balitang ito, ang Spacetime Car ang talagang pinagtutuunan ng pansin ng balita. Ang isang malaking bahagi ng artikulo ay nagpapakilala sa Spacetime Car. Tulad ng para sa iba pang mga tagagawa ng kotse, lahat sila ay nabanggit sa pagdaan. Walang sumulat tungkol sa kanila ng malalim. Siyempre, mayroong isang pagbubukod, at iyon ay ang Volkswagen. Gayunpaman, ang mga nakatataas ng Volkswagen ay malamang na hindi gustong mabigla. Hindi nila gusto ang karagdagang mga ulat. Umaasa pa silang makalimutan na sila ng mga reporter. Sa kasamaang palad, hindi nakalimutan ng mga reporter na ito ang tungkol sa kanila. Sila ang gumagawa ng kotse na may pinakamaraming ulat bukod sa Spacetime Automobile. Gayunpaman, tiyak na hindi nila nagustuhan ang nilalaman ng mga ulat dahil ito ay tungkol sa kompetisyon. May mga video at salita, at napakadetalye ng pagpapakilala. Nagkaroon pa nga ng sanhi at epekto ng pangyayaring ito. Nang makita ang gayong mga ulat, ang mga nakatataas ng Volkswagen ay direktang nagsuka ng lumang dugo na kanilang pinipigilan. Namutla ang mga mukha nila. Napagtanto na nila na paparating na ang krisis ng kumpanya. Sa katunayan, napakaraming tao ang nagbibigay pansin sa eksibisyon ng kotse na ito, lalo na ang mga mahilig sa kotse sa bansa. Pinagtuunan nila ito ng pansin. Ang ilan sa kanila ay bumili pa ng mga tiket para pumunta sa venue kinabukasan. Pagkatapos ng lahat, ang isang eksibisyon ng kotse ng antas na ito ay bihira sa bansa. Paano magiging handa ang mga taong ito na makaligtaan ito? Matandawang, nakabili ka na ba ng mga tiket? Sabay tayo bukas. In a certain car group, someone said, sino pa ang gustong pumunta sa venue bukas? Sabay na tayo, panipi, pupunta rin ako, nakabili na rin ako ng mga tiket ko. Hehe, balita ko napakaganda daw ng bagong model na ini-launch ng Volkswagen this time. Gusto kong puntahan at makita. At saka, may magandang model ang Defeng Automobile na i-interview. Dapat lumabas din sa exhibit. Hindi ko alam kung makikita ko bukas. Ang grupong ito ay puno ng mga taong mahilig sa mga kotse at mas may kaalaman tungkol sa mga kotse. Sa makatuwid, marami pa ring mga tao ang gustong pumunta sa venue para sa isang car exhibition ng antas na ito. Kung saan, dapat may pinakabagong balita tungkol sa eksibisyon ng kotse sa internet sa lalong madaling panahon, tama ba? Iniisip ko kung magkakaroon ng anumang mga kapansin-pansing sasakyan sa oras.
Na ito, panipi, it should be soon. Walang masyadong opportunities para sa isang car exhibition ng ganitong level na gaganapin sa bansa. Hindi palalampasan ng mga reporter na yan. Halatang gustong malaman ng lahat ang sitwasyon doon bago pumunta sa venue para may target sila sa pagpunta nila bukas. F***sick. Biglang may nagpadala ng ganoong mensahe sa grupo at nagdagdag ng higit sa 10 shock emojis. Xiao Feifei, ano ang nangyayari sa iyo? May nangyari ba sa iyo? Panipi, don't tell me na hindi ka papayagan ni sister-in-law sa venue. Tapos problemado ka, hehe. Panipi, may nagbiro agad. Hindi, may malaking nangyari sa internet. Sumagot muli ang taong iyon. Ano ba? Bakit gulat na gulat ka? You all should go and have a look. It's really big. It's about this car exhibition, sabi ng taong iyon. Tungkol sa eksibisyon ng kotse. Naglunsad ba ang isang kumpanya ng magandang bagong modelo? Oo, ang isang kumpanya ay naglunsad ng isang bagong modelo na hindi masama. Hindi, ang mga kotse ng kanilang kumpanya ay hindi na mailalarawan bilang hindi masama, sabi ng lalaki. Anong nangyayari? Hindi kaya isang henyong sasakyan ang ilalabas. Panipi, banal si *T. Sa oras na ito, isa pang tao ang nagkomento. Katulad nito, nagdagdag siya ng maraming shocked emojis. May malaking nangyari sa internet. Dapat kayong lahat ay pumunta at tingnan. Panipi, tuldok. Natigilan ang mga nag-uusap kanina. Anong nangyayari? Bakit lahat sila ganyan mag-react? May malaking nangyari ba talaga? Hindi kaya nakabuo ang isang dayuhang kumpanya ng kotse ng bago at kapansin-pansing kotse? Gayunpaman, hindi niya nakita ang mga ito na kumilos ng ganito sa nakaraan. Ang lahat ay isang veteranong mahilig sa kotse, at marami silang alam tungkol sa mga kotse. Ang isang normal na bagong kotse ay hindi maakit ang kanilang pansin, pabayaan mag-isa gumanap tulad nito. F***sick. May malaking nangyari sa internet. Panipi, ito ay talagang isang bagay na malaki. Isa-isang nagsimulang magsalita ang mga tao sa grupo. Napagtanto pa ng mga taong nagsalita noon na sa mga taong nagsasalita ngayon, may mga taong nagkukubli sa libu-libong taon. Maging sila ay nagpakita at nagsalita ng parehong mga salita tulad ng mga taong iyon. Halata namang may nakakagulat na nangyari. Kaya naman, ang mga hindi alam kung ano ang nangyayari ay mabilis na pumunta sa internet upang tingnan ito. Nang makita nila ang ulat online, bumalik sila sa grupo at sinabi ang parehong bagay sa mga nagsalita kanina. F***sick. May malaking nangyari sa internet. Magkakaroon ng revolusyon. Panipi, isa-isang pinanood ng mga tao ang balita. Parami ng parami ang natuto tungkol sa bagay na ito. Pabilis ng pabilis ang pagkalat ng balita. Sa una, ang mga mahilig sa kotse lamang ang nagbigay pansin sa mga balita ng auto show. Ngunit hindi nagtagal, kumalat ang balita sa pandinig ng mga ordinaryong tao. Pagkatapos, tulad ng isang virus, mabilis itong kumalat sa buong bansa. F***sick. May malaking nangyari sa internet. Kabanata 1698. Oo, mayroon talagang isang malaking insidente sa internet. Ang pangyayaring ito ay ikinagulat ng lahat na nakakita ng balitang ito. Noong nakaraan, ang mga tao ay may impresyon na ang mga domestic na kotse ay kasing kahulugan ng mga murang kotse. Sila ay mga basura, at kakaunti lamang ang bibili nito. Gayunpaman, iba ito sa pagkakataong ito. Sa antas na ito ng isang eksibisyon, mayroon talagang isang domestic car company na namumukod tangi. Hindi lang nito tuluyang nadurog ang kumpanya ng sasakyan ng publiko sa isang head-on competition, kundi tuluyan na nitong nadurog ang kalaban. Higit sa lahat, ang domestic car na ito ay aktwal na nagdisenyo ng ilan sa mga hovering na kotse na lumabas lamang sa mga sci-fi na pelikula. Dapat itong malaman na ito ay isang bagay na kahit na ang mga dayuhang kumpanya ng kotse ay hindi maaaring gawin. Ngayon, ginawa talaga ito ng isang domestic car company. Nakakaloka talaga ito. Pagkatapos ng pagkabigla, ito ay pag-ibig at pagmamataas. Oo, pagmamalaki. Hindi ba sinabi ng mga tao na ang China ay hindi makagawa ng magagandang sasakyan sa nakaraan? Hindi alintana kung ito ay mga dayuhan o inchik, sila ay karaniwang naniniwala dito. Ang pagkakaiba ay ang mga dayuhan ay nangungutya at nanunood ng palabas, habang ang mga Chino ay nagalit na ang China ay hindi nakikipagkompetensya.
Sa katunayan, umaasa pa rin ang mga Tsino na makakagawa ang Tsina ng magagandang domestic cars. Gayunpaman, ang gayong hangarin ay hindi naabot sa nakaraan. Pagkatapos ng lahat, ang industriya ng domestic automobile ay ilang dekada sa likod ng mga dayuhang bansa, at ito ay umunlad ng huli. Hindi na masama na maabot ang kasalukuyang antas. Bukod dito, ang mga dayuhang kumpanya ay hindi madaling magbenta ng magandang teknolohiya sa domestic market. Kung ganoon, mas magiging mahirap na maabyutan sila. Sa makatuwid, ang mga Tsino ay maaari lamang mangarap na higaitan ang iba sa kanilang mga puso. Ngunit ngayon, ang kumpanyang ito na tinatawag na Spacetime Automobile ay nakatulong sa kanila na matupad ang pangarap na ito. Naiisip lamang nila ito sa kanilang mga puso noong nakaraan, ngunit ginawa na nila ito. Bukod dito, ginawa nila ito ng napakaganda. Ito ay dahil ang Spacetime Automobile ay hindi na kasing simple ng paghabol sa mga dayuhang sasakyan. Ngayon, ito ay direktang nalampasan sila. Ang mga kotse na ginawa ng Spacetime Automobile ay nalampasan na ang mga dayuhang kotse sa lahat ng aspeto. Ito ay talagang isang kahangahangang gawa. Hindi pa banggitin, ang Spacetime Automobile ay nakagawa din ng isang bagay na hindi kayang gawin ng ibang mga kumpanya ng kotse, na gumawa ng mga hovering na kotse. Sa makatuwid, sa loob ng ilang panahon, kusang lumitaw ang isang pakiramdam ng pambansang pagmamataas. Hinangaan at nagustuhan ng lahat ang kumpanyang ito na Spacetime Automobile. Pagkatapos, nagsimula silang gustong malaman ang higit pa tungkol sa kumpanyang ito. At hindi binaygo ang mga reporter na iyon. Sa mga ulat na ito, marami ring mga ulat tungkol sa kumpanyang Spacetime Automobile, kabilang ang oras kung kailan ito itinatag, kung sino ang boss, mga layunin nito at iba't ibang modelo ng kotse, at iba pa. Bagamat dahil sa panahon, wala silang masyadong alam tungkol sa kumpanyang Spacetime Automobile. Gayunpaman, isang bagay ang tiyak, at iyon ay ang boss ng kumpanyang ito ay si Huang Feng, na siyang boss ng napakasikat na Spacetime Entertainment sa panahong ito. Ang amo ng dalawang kumpanyang ito ay iisang tao. Matapos malaman ang balitang ito, sumabog ang lahat. Sa orihinal, ang Spacetime Entertainment ay naglabas ng napakaraming magagandang pelikula ng sabay-sabay, na naging dahilan upang tingnan sila ng publiko sa isang bagong liwanag. At si Huang Feng, ang boss ng kumpanyang ito, ay personal na kumilos sa isang pelikula, na nakakuha ng higit na atensyon. At ngayon, ang kumpanyang ito na gumawa ng Divine Car, na hindi kayang gawin ng mga dayuhang tagagawa ng kotse ay talagang binuksan ni Huang Feng. Dahil dito, humanga ang lahat sa kakayahan ni Huang Feng, at kasabay nito, hinangaan din nila si Huang Feng. Kasabay nito, marami pa nga ang nag-aakalang si Huang Feng ang pambansang bayani. At dahil sa epekto ng balitang ito, ilang mga pelikulang inilabas ng Spacetime Entertainment, ni Huang Feng ang talagang nagdulot ng pagkahumaling sa panunood. Ginamit ng mga tao ang ganitong uri ng pagkilos upang suportahan si Huang Feng at suportahan ang kanyang kontribusyon sa industriya ng domestic car. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan mismo ni Huang Feng. Hindi madali. After so many years, we finally have a car that is better than the foreigners. Katulad pa rin ng grupo noon. Alam na ngayon ng mga tao sa grupo ang tungkol sa kumpanyang Spacetime Car. Oo, dati, ang domestic car namin ay palaging foil kapag nagpunta kami sa ganoong exhibition. This time, sa wakas kami ang naging pangunahing karakter. Proud. Oo, ito, Spacetime Car, ay talagang nagbigay sa amin ng mukha. Napagpasyahan ko na magiging hardcore fan ako ng kumpanyang ito sa hinaharap. Ibilang mo ako. Ako din. No, I can't wait. I'm going to the scene now. Gusto ko munang makita ang totoong sasakyan. May hindi makapaghintay na sabihin. Oo, pupunta ako kaagad. Hindi ako makapaghintay ng isang segundo. At ako, hoy, matandang Lee, hindi mo ba sinabi na hindi ka papakawala ng iyong asawa? Anong misis? Kung hindi muna ako makakita ng ganyang divine na sasakyan, panghabang buhay na panghihinayang na to. Sa oras na ito, sinong nagmamalasakit sa asawa ko? Pupunta ako sa exhibit na ito. At most, babalik ako at luluhod sa washboard. Panipi, yes, I have to go this time no matter what. I'm going to book the tickets now. Sana makarating ako sa tamang oras.
Nagbago ang isip ng mga hindi nakapunta dati sa oras na ito. Kung katulad ng mga nakaraang exhibit, sayang kung hindi sila pumunta minsan, pero hindi naman big deal. Maaari silang pumunta muli sa susunod. Gayunpaman, ang eksibisyong ito ay malinaw na naiiba. Kung hindi sila pumunta sa pagkakataong ito ay isang panghabang buhay na panghihinayang. Anuman ang dahilan, hindi nila napigilan ang mga ito na pumunta sa eksena upang makita ang palabas ng kotse. Sa makatuwid, ang lahat ay umalis. Alam nila na sa industriyang ito, marami pa rin ang mahilig sa sasakyan. Hindi lang sila ang kasama sa grupo. Sabik na sabik silang makita ang sasakyan sa pinangyarihan, kaya dapat ganoon din ang ideya ng iba. Kung sila ay nahuli, hindi sigurado kung maaari pa silang pumasok, lalo na ang mga nagdesisyong pumasok. Kung sila ay huli, natakot sila na hindi sila makakabili ng tiket. At pinatunayan ng mga katotohanan na ang mga alalahanin ng mga taong ito ay makatwiran. Ito ay dahil ang internet ay puno ng mga ulat tungkol sa eksibisyong ito. Ngayon, hindi lang ang media ng industriya ng sasakyan ang nag-uulat tungkol dito. Ang iba pang mainstream media ay nag-uulat din tungkol dito. Sa makatuwid, mayroong maraming mga tao na nakakaalam tungkol dito, at mayroon ding maraming mga tao na interesado. Maraming tao ang gustong pumunta sa eksena at makita muna ang banal na kotseng ito. Kung hindi, ito ang kanilang ikinalulungkot. Kaya naman, bagamat ang mga ordinaryong turista ay makapasok lamang sa exhibition site sa susunod na araw, mayroon ng mga tao na nakapila sa bakana ng exhibition sa tanghali. Ang mga taong ito ay nagdala pa ng pagkain, mga tolda, at iba pa. Obviously, wala silang planong umalis. Ang mga taong ito ay tunay na mahilig sa kotse at hindi makapaghintay ng isang segundo. Ang mga tiket para sa exhibisyong ito ay hindi pa nabili noon. Ngunit nang lumabas ang ulat tungkol sa space-time car, biglang naging abala ang sistema ng pagbebenta ng tiket. Ang natitirang mga tiket ay nabili lahat sa wala pang kalahating oras. At tila wala ng oras para mag-react ang mga scalper. Napakasikat talaga noon. Natural na tuwang-tuwa ang mga organizer. Mabilis nilang dinagdagan ang bilang ng mga tiket para halos hindi matugunan ang pangangailangan ng mga tao sa labas. Maaari itong isipin na kapag ang eksibisyon ay opisyal na pinayagan ang mga ordinaryong turista na makapasok bukas, tiyak na walang sapat na mga tiket. Siyempre, alam din ng mga organizer kung sino ang may pinakamaraming nag-ambag sa pagkakataong ito, kaya napakagalang nila sa lahat sa loob at labas ng space-time car. Nang malaman nilang nasa malayong sulok talaga ang booth ng space-time car, agad silang nag-adjust. Ang booth ng space-time car ay inilipat sa gitna ng bulwagan. Hindi lamang ang lokasyon ang pinakamahusay, ngunit ito rin ang pinakamalaki, na nagbibigay sa space-time entertainment ng sapat na mukha. Bukod dito, personal ding humingi ng paumanhin ng mga organizer kina Huangfeng at Tang Jie para sa nakaraang booth. Matapos mapalitan ang booth, syempre napakasaya ng modelong nakita ni Huangfeng. Lalo na nang malaman niya kung anong uri ng sasakyan ang sasakyan ni Huangfeng, lalo siyang natuwa. Nahuhulaan na niya kung anong klaseng eksena ang magaganap dito bukas. Ang kanyang booth ay tiyak na ang pinakamasigla at sikat na booth bukas. Gayunpaman, habang siya ay masaya, ang modelo na umalis ay natural na hindi masaya. To be exact, sobrang nagsisi siya ngayon. Matapos malaman kung anong uri ng sasakyan ang inilunsad ng kumpanyang space-time car, pinagsisihan niya ito at gusto pa niyang bumalik. Gayunpaman, siya ay direktang tinanggihan ni Tang Jie. Siyempre, naunawaan ng modelo kung ano ang ibig sabihin ng naturang kotse. Talagang ito ay isang gawaing paggawa ng kapanahunan, at tiyak na tatanggap ito ng higit na atensyon bukas. Hindi alintana kung ito ay mga ordinaryong turista o mga reporter ng media, tiyak na bibigyan nila ng pansin ang kotse na ito. Bilang modelo ng kotseng ito, tiyak na matatanggap niya ang parehong halaga ng atensyon. Sa katunayan, kung siya ay maaalala kasama ng kotse na ito ay isang malaking tulong sa kanyang karera sa pagmamold. Gayunpaman, ang gayong magandang pagkakataon ay personal na ibinigay ng kanyang sariling mga kamay. Paanong hindi magsisisi ang modelo? Gayunpaman, ito ay walang silbi. Hindi na siya muling gagamitin ni Huangfeng at Tang Jie. Kahit na magpahiwatig siya na magagawa niya ito ng libre,
kahit na ayalay niya ang kanyang katawan, hindi siya titignan ni na Huang Feng at Tang Jia. Mukhang matagumpay ang aming produkto, tuwang-tuwang sabi ni Tang Jia kay Huang Feng habang tinitingnan niya ang ulat ng balita tungkol sa kanyang kumpanya sa internet. Ganap na itinuring ni Tang Jia ang kanyang sarili bilang isang miyembro ng Space-Time Car, at nagpa siya na gawin itong isang lugar kung saan siya magtatrabaho sa buong buhay niya. Sa makatuwid, siya ay ganap na namuhunan sa Space-Time Car. Ngayong nakita niyang maayos na ang pag-unlad ng kanyang kumpanya, syempre tuwang-tuwa siya. Tuwang-tuwa din siya na nakapili na siya noon. Ito ay isang tagumpay. Tumango si Huang Feng. Gayunpaman, ito ay unang hakbang pa lamang. Marami pa tayong susunod na gagawin. Ang unang kailangan nating isaalang-alang ay ang pag-ukupo sa domestic car market. Bagamat maganda ang ating sasakyan, hindi naman bobo ang ibang car manufacturers. Siguradong haharapin nila ito, hindi lang sila maghihintay ng kamatayan, kaya may mga problema pa rin tayong makakaharap sa hinaharap. Kabanata 1699. Matapos maranasan ang napakaraming bagay, ang kasalukuyang Huang Feng ay hindi na ang batang lalaki na kalalabas lang ng paaralan. Naturally, isinaalang-alang niya ang mga bagay ng mas komprehensibo. Bagamat sa pagkakataong ito, talagang nakagawa na sila ng splash, at kahit hindi inaasahang nakipagkompetensya sa People's Car. Ang epekto ay mas mahusay kaysa sa inaasahan. Gayunpaman, imposibleng sabihin na sila ay ganap na nanalo ngayon. Iyon ay mababa ang tingin sa iba pang mga tagagawa ng kotse. Ang mga lumahok sa eksibisyon sa pagkakataong ito ay ilan sa mga nangungunang tagagawa ng kotse sa bansa. Ang mga kumpanyang ito ay maaaring tumayo mula sa maraming iba pang mga kumpanya. Alin sa kanila ang madaling pakitunguhan? Sa pagkakataong ito, nakita nila ng sarili nilang mga mata ang magic ng sarili nilang sasakyan. Namangha sila at siguradong hindi uupo. Kung ganoon nga, siguradong hindi na uunlad ang kanilang kumpanya hanggang sa punto kung nasaan ito ngayon. Ngayon, maraming mga ulat tungkol sa kanyang kumpanya sa internet. Ito ay higit sa lahat dahil ang biglaang paglitaw ng Space-Time Car ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Paano kung ang pagkahumaling na ito ay hamupa? Ilang tao ang patuloy na susuporta sa Space-Time Car. Si Huang Feng mismo ay hindi alam. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang teknolohiya ng lumulutang na kotse ay advanced, ito ay naglalayong sa high-end na merkado ng kotse. Ang mga ordinaryong kotse ay natural na walang ganitong function. Sa ganitong paraan, sa katunayan, sa ordinaryong merkado ng kotse, kahit na mayroon silang isang kalamangan, ang kalamangan ay hindi masyadong halata. Ang kanilang teknolohiya ay advanced, at ang kanilang iba't ibang mga function ay hindi masama. Gayunpaman, ang iba pang mga tagagawa ng kotse ay sinakop ang merkado sa loob ng maraming taon at nagkaroon ng kanilang mga network. Ang Space-Time Car ay lumitaw ng wala saan. Talagang hindi isang simpleng bagay ang labagin ang mga umiiral na panuntunan. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na ito ay ganap na imposible. Sa katunayan, naramdaman ni Huang Feng na napakataas pa rin ang posibilidad. Kung tutuusin, kahit anong mangyari, mas maganda ang performance ng sasakyan niya kaysa sa mga kotse ng ibang brand. Bukod dito, ang presyo ay halos parehos sa presyo ng mga ordinaryong kotse. Napaka-competitive pa rin noon. Ngayon, nag-aalala si Huang Feng tungkol sa relasyon sa publiko ng mga tagagawa ng kotse na iyon at ang paraan para i-target siya. Maliban kay Kid, ang iba pang mga tao sa eksibisyon ay palakaibigan at palakaibigan. Gayunpaman, alam ni Huang Feng na matagal nang nasa mundo ng negosyo, na ito ay isang harapan lamang. Sa kanilang mga puso, ang mga tagagawa ng kotse na iyon ay maaaring nakaisip na ng lahat ng uri ng mga paraan upang makitungo sa kanya. Maaaring na-frame nila siya, ninakaw ang teknolohiya ng sasakyan ng kanyang kumpanya, at iba pa. Magkakaroon sila ng lahat ng uri ng mga pamamaraan. Wala silang pakialam kung legal o hindi ang mga pamamaraang ito. Ang nais nila ay makamit ang kanilang layunin. Sa makatuwid, hindi nang ahas si Huang Feng na maging pabaya ngayon. Nag-ayos si Huang Feng ng mas maraming security guard para sa pabrika ng Space-Time Car. Tulad ng para sa mas mahalagang instituto ng pananaliksik, ang seguridad doon ay mas mahigpit. Hindi banggitin ang mga tagagawa ng kotse na ito, kahit isang hukbo ay maaaring hindi makalusot doon.
Sinabi ito ni Huang Feng kay Tang Jia dahil ayaw niyang malito siya sa mga resulta. Bagamat mukhang maganda ang sitwasyon, simula pa lamang ito. Mahaba pa ang lalakbayin bago sila tunay na magtagumpay. Alam ko, naging pabaya ako, sabi ni Tang Jia, medyo nahihiya. Si Tang Jia ay mas matanda kay Huang Feng. Sa huli, medyo naging kampante siya matapos makamit ang ilang mga resulta. Gayunpaman, si Huang Feng, na mas bata sa kanya, ay mas nag-isip at mas kalmado. Dahil dito, napahiya si Tang Jia, ngunit sa parehong oras, lalo niyang hinangaan si Huang Feng. Kabanata 1700. Actually, maganda talaga ang sitwasyon natin ngayon. Magandang simula ito. Susunod, hanggat patatagin natin ang ating sarili at walang anumang problema, hindi magiging napakahirap na abutin ang dati nating layunin na sakupin ang domestic market sa loob ng 1 taon, sabi ni Huang Feng. Tumingin siya kay Tang Jia at sinabing, huwag kalimutan ang aming pinakamalaking bentahe. Pinakamalaking bentahe, medyo nalito si Tang Jia. Hindi ba ang pinakamalaking bentahe ay ang teknolohiya ng paglutang? Tama. Ang aming pinakamalaking bentahe ay hindi ang teknolohiya ng levitation. Ito ay para lamang maakit ang atensyon ng mga tao at sakupin ang ilan sa mga high-end na merkado. Sinabi ni Huang Feng, ang aming pinakamalaking bentahe ay ang aming nasyonalidad. Kami ay inchik. Inchik. Parang may naintindihan si Tang Jia. Oo, tiyak na ang pagkakakilanlan na ito ang aming pinakamalaking kalamangan. Sinabi ni Huang Feng, sa mga taong ito, ang domestic car market ay palaging inookupahan ng mga dayuhang sasakyan o joint venture na mga kotse. Bagamat may mga purong domestic na sasakyan, ang kanilang performance ay napaka-ordinaryo at hindi talaga makikita sa publiko. Kung ang eksibisyong ito ay hindi gaganapin sa China, wala sa mga Chinese car manufacturer ang magiging kwalipikadong lumahok. Tumango si Tang Jia. Tama ang sinabi ni Huang Feng. Bagamat ang teknolohiya sa paggawa ng domestic car ay umuunlad sa paglipas ng mga taon, mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan nila at ng mga sasakyan sa ibang bansa. Pagkatapos ng lahat, sila ay nahuhuli sa loob ng maraming taon. Ito ay tiyak na hindi isang bagay na maaaring mahuli sa isang maikling panahon. Lalo na nang ang mga kumpanya ng sasakyan sa ibang bansa ay nagpataw ng blockade ng teknolohiya sa industriya ng domestic car, mas mahirap itong abutin. Ngayon, ang hitsura ng aming kumpanya ay nagbago ng sitwasyon. Pagpapatuloy ni Huang Feng, ang mga sasakyan na ginagawa namin ay gawa sa sarili naming teknolohiya. Ang mga ito ay tunay na domestic na sasakyan. At saka, ang iba't ibang teknolohiya namin ay nauuna kaysa sa iba pang mga tagagawa ng kotse, kahit na sa mga dayuhang iyon. Ang sitwasyong ito ay madaling maipagmalaki at tuwang-tuwa ang mga inchik. Madali ring maapektuhan ang pambansang pagpapahalaga sa sarili. Ang mga Tsino ay madaling kumiling sa atin sa psikolohikal na paraan. Ang sabi ng mga tao sa domestic na pamahalaan ay maaaring hindi ako makabili ng sasakyan, ang aming pinakamalaking bentahe. Kami ay inchik. Tumango si Tang Jia bilang pagsang-ayon. Sa katunayan, makikita ito sa mga reaksyon ng mga reporter sa exhibit at ng mga netizen sa internet kaninang umaga. Kung ang kumpanyang nagmamay-ari ng teknolohiya ng levitation ay isang dayuhang tagagawa ng kotse, bagaman ang mga mamamahayag ay labis na magagalit, tiyak na hindi sila magiging labis na nasasabik, at hindi ito magiging sanhi ng ganoong malaking reaksyon sa internet. Sa karamihan, ang mga taong karaniwang nagmamalasakit sa mga kotse ay bumulalas ng kaunti. Pero ngayon, halatang iba na. Tuwang-tuwa ang mga reporter na iyon, at ang mga netizen sa internet, maging sila man ay mga taong karaniwang nagmamalasakit sa mga kotse o hindi, ay labis na nasasabik at ipinagmamalaki sa oras na ito. Ang mga mainstream media outlet ay napaka-aktibo din sa pag-uulat tungkol sa bagay na ito, at hindi lang mga car-related reporter ang nag-uulat tungkol sa bagay na ito. Ito ay isang bagay na maaaring mapahusay ang pambansang pagpapahalaga sa sarili, kaya ang reaksyon ng labas ng mundo ay napakatindi. We are Chinese. This is our home ground, so marami tayong advantages dito. Kaya hanggat hindi tayo nagkakamali, hindi magiging malaking problema ang pag-okupa sa domestic market. Isa pa, may mga connections pa tayong magagamit. Sinabi ni Huang Feng, ang talagang kailangan nating alalahanin, at ang tunay na hamon, ay ang dayuhang merkado.
Ang mga space-time na sasakyan ay hindi laging nakulong sa bansa. Dapat silang pumunta sa ibang bansa. Sa oras na iyon, ito ang magiging tahanan ng iba. Siguradong hindi maliit ang pressure at problemang makakaharap natin. Siguradong sisikapin ng mga taong iyon ang kanilang makakaya para labuhin tayo. Sa oras na iyon, ito ang magiging tunay na pagsubok para sa atin. Huang Fengman o Tang Jia, obviously, hindi nila akalain na sa China lang mabebenta ang mga sasakyan nila. Dapat silang pumunta sa ibang bansa. Sa China, hindi banggitin ang iba pang mga bagay, maging si Huang Feng o Tang Jia. Sa mga tuntunin ng mga koneksyon, hindi sila masama, kaya natural na mas mababa ang presyon. Iba sa ibang bansa. Pagkatapos ng lahat, hindi ito ang kanilang tahanan, at ang mga dayuhang tagagawa ng kotse ay hindi nanunood ng Huang Feng at ang iba pa ay patuloy na lumalawak, kaya sa oras na iyon, tiyak na hindi magiging maliit ang pressure. So, para sa amin, ang mga resulta ngayon ay wala talaga. At most, simula pa lang. Marami pa ring mga bagay na naghihintay para gawin namin, at marami pa ring paghihirap na naghihintay na malampasan namin, ani Huang Feng. Ang industriya ng sasakyan ay isang mahalagang industriya. Hindi banggitin ang mga dayuhang tagagawa, kahit na ang dayuhang gobyerno ay hindi nanunood sa industriya ng sasakyan ng kanilang sariling bansa na walang awa na sinusupil ng iba. Kaya naman, pagdating ng panahon, hindi lang haharapin ni Huang Feng at ng iba pa ang pressure ng mga tagagawa ng sasakyan, kundi pati na rin ang pressure ng gobyerno. Ang lahat ng mga pressure na ito na pinagsama-sama ay hindi maliit. Oo, alam ko, masyado akong pabaya kanina. Pagkatapos makinig sa mga salita ni Huang Feng, mas nahihiya si Tang Jia. Mas matanda siya ng ilang taon kay Huang Feng, ngunit sa huli, hindi niya makita ang mga bagay hanggang kay Huang Feng, na lubhang nakakahiya. Gayunpaman, iniisip ang tungkol sa kasalukuyang mga nagawa ni Huang Feng, hindi nagulat si Tang Jia. Tama na, hindi ko sinabi ang lahat ng iyon para punahin ka. Gusto ko lang ipaalala sa iyo na marami pa tayong dapat gawin. Kailangan nating maging handa ng maaga. Kung mas handa tayo, mas mababa ang pressure na haharapin natin sa hinaharap, sabi ni Huang Feng. Alam ko, pagkatapos bumalik sa oras na ito, titipunin ko ang senior management ng kumpanya para talakayin ang pagpapalawak, sabi ni Tang Jia. Tumango si Huang Feng at sinabing, hindi ako magtatanong tungkol sa mga partikular na detalye. Magagawa mo kung ano ang gusto mong gawin. Tumango si Tang Jia, naramdaman ang tiwala ni Huang Feng, nakaramdam siya ng pressure at excitement. Gayunpaman, kahit na ano, ang kasiyahan sa kanyang puso ay ganap na nawala. Mula noong hapong iyon, parami ng parami ang mga mahilig sa kotse na nagsimulang magtipon sa eksibisyon. Pagsapit ng gabi, marami na ang nagkukumpulan sa plaza sa bokana ng eksibisyon. Ang mga taong ito ay nakapila at nag-uusap. Ang mga paksang pinag-usapan nila ay pawang may kaugnayan sa space-time car. Bakas sa mukha ng lahat ang pananabik. Wala sa kanila ang inaasahan na ang gayong mahiwagang kotse ay magiging ganap na domestic. Walang bakas ng isang dayuhang kumpanya. Dahil dito, sila, na palaging pumupunas sa mga domestic na kotse sa nakaraan, ay lubos na ipinagmamalaki ang mga domestic na kotse sa oras na ito. Bagamat parehong inaasahan ni Huang Feng at Tang Jia na ang ganap na domestic na magical car, na ito ay tatanggap ng maraming atensyon dahil sa kanilang pagkakakilanlan bilang Chinese, hindi nila inaasahan na ito ay tatanggap ng labis na atensyon. Mula tanghali hanggang gabi, at pagkatapos hanggang sa susunod na araw, ang internet ay puno ng mga pagpapakilala tungkol sa kotse na ito. Hindi na kailangang sabihin, ito ay ganap na libreng advertising para sa time car. Kahit na ang engranding okasyon ng eksibisyon ay ganap na wala sa kanilang inaasahan. O sa halip, ito ay sa labas ng inaasahan ng lahat na nagbibigay pansin sa bagay na ito. Pagkalabas ng balita, nagsidatingan ang mga tao. Hindi man sila makapasok ay pumila sila sa plaza. Kinaumagahan, ang sitwasyon ay umabot na sa rurok nito. Tinatayang mahigit 30,000 tao ang nakapila sa plaza, naghihintay na makapasok upang makita ang banal na kalisya. Sa kabutihang palad, ang parisukat ay sapat na malaki. Kung hindi nito kayang tumanggap ng napakaraming tao. Ganun pa man, marami pa rin ang naghihintay sa paligid ng plaza dahil walang matitigan,
nakatingin sa plaza. Dahil napakaraming tao ang nagtipon, maraming pulis ang inayos sa pinangyarihan para magsagawa ng security maintenance. Nang makita ng mga organizer ang napakaraming tao na dumarating, sila ay talagang natuwa at nalungkot. Natural, masaya sila dahil mas maraming tao ang dumarating, mas maraming pera ang kanilang kikitain. Dapat malaman ng isang tao na sinisingil ang mga bayarin sa pagpasok. Bukod dito, dahil ang antas ng eksibisyon na ito ay medyo mataas, ang mga tiket sa oras na ito ay medyo mas mahal. Ngayong napakaraming tao ang sabay-sabay na dumating, tiyak nakikita sila ng maraming pera. Gayunpaman, ang sakit ay nagmula rin sa katotohanan na napakaraming tao ang dumating. Ang lugar ng eksibisyon ay hindi kasing laki ng parisukat. Talagang imposibleng papasukin ang napakaraming tao ng sabay-sabay. Sa huli, ang mga tagapag-ayos ng eksibisyon ay nakipag-usap kay Huang Feng at Tang Jia ng ilang sandali at nagpasyang kunin ng space-time na kotse para sa eksibisyon ng mag-isa. Ang lokasyon ng eksibisyon ay binubuo din ng exhibition center at ang parisukat sa harap ng pinto. Ang lahat na may tiket ay maaaring pumasok sa exhibition center upang makita ang space-time na kotse ng malapitan. Gayunpaman, nagkaroon ng limitasyon sa oras. Ngayon, may mga 10 minuto lang. Pagkatapos, kailangan nilang lumabas. Pagkatapos na makita ito ng lahat, ang space-time na sasakyan ay dadalhin din sa plaza at ipapakita sa labas, lalo na ang display na nakabitin sa hangin upang makita ng lahat ito ng malinaw. Kahit na ang lahat ay medyo hindi nasisiyahan na ang oras ay masyadong maikli, alam din nila na ito na ang pinakamahusay na resulta. Sa kabutihang palad, ang mga organizer ay medyo makatwiran. Sa pagkakataong ito, tatagal ng 1 linggo ang eksibisyon ng space-time na kotse. Ang sinumang may tiket ay maaaring bumalik sa loob ng 1 linggo. Sa oras na iyon, ang mga tao ay magkakahiwa-hiwalay, at maaari silang manatili sa sentro ng eksibisyon ng kaunti pa. Ang dahilan ng pag-aayos ngayon ay nais ng lahat na makita ang kotse na ito sa unang lugar, kaya isang espesyal na pag-aayos ang ginawa. Si Huang Feng at Tang Jia ay natural na hindi tumanggi sa kahilingan ng organizers. Ito ay hindi isang masamang bagay para sa kanila dahil ang teknolohiya ng levitation ay ginamit lamang para sa mass production. Sa makatuwid, walang maraming mga levitation na kotse na ginawa ng Space-Time Car Company. Sa kasalukuyan, ang oras ng eksibisyon ay para din sa kanila na mag-advertise. Kasabay nito, ito ay upang bigyan din sila ng ilang buffer time. Kapag natapos na talaga ang exhibition, opisyal na nilang ibebenta ito sa publiko. Sa makatuwid, sa pag-asa ng publiko, ang eksibisyon sa wakas ay opisyal na nagsimula. Pumasok sa unang sandali ang ilang mga taong matagal nang naghihintay sa labas. Buti na lang may pila kanina. Kasama ang mga pulis at mga security guard, walang panganib. Matapos makapasok ang mga taong ito, lahat sila ay direktang sumugod sa space-time car. Malinaw, ang kanilang layunin ay napakalinaw. Lahat sila ay naglalayon para sa space-time na kotse.